Nakita ang mga kuko ng kamay ng host na nahila. Antas ng sakit, 7. Gantimpala, 3 kilo ng ginto. Ito ay ginto. Hindi ko akalain na ang sistema ay makakagawa pa ng ginto. Ang 3 kilong ito ay mahigit 4 na milyong. Mahal na bata, bakit hindi mo sinabi ng maaga na makakapagpalit ka ng ginto? Mukhang masyado akong maawain sa iyo. Sinasabi ko na noon pa na dapat ka talagang pahirapan ng ilang palo ng maanghang na tubig. 1 buwan na ang nakalipas. Nabangga niya yung batong galing sa langit. Sistema ng pagkakabit. Dapat siyang putulin ng buto. Tama. Basta mas malakas ang sugat niya, mas makakakuha tayo ng mas magagandang gantimpala. Sisi. Pakiusap, pakawalan niyo ako. Talaga namang hindi ko na kaya. Mahal. Hindi mo ba sinabi noon? Lahat ng sayo ay akin. Pati ang katawan mo ay akin. Konting tiis pa. Tama yan. Huwag kalimutan ang iyong pangako. Ngayon ay panahon na ng aking anak na babae. Malapit na siyang umunlad. Nasa iyo ang lahat. Gusto kong tumira sa marangyang bahay. Gusto kong maglakbay gamit ang mamahaling sasakyan. Gusto kong tumira sa malaking marangyang bahay. Gusto ko ng purong ginto na alahas. Gusto kong maghar ng 12 ng mga yaya para alagaan ako. Tay, huwag kang huminto. Magpatuloy ka lang. Sisi, pakawalan mo ako. Talagang mamamatay na ako. Sino ang nagsabing kailangan kong huminto? Kakaunti lang kanina ay 7 antas. Biglang lumitaw ang 3 kilo ng ginto. Gusto kong makita ngayon. Yung 8, 9 hanggang 10 antas. Nabalitaan ko pa nga. Nadahan-dahang susunugin niya ito gamit ang apoy. Ito ang pinakamatindi. Gusto kong gawing siya na. Parang langgam sa mainit na kawali. Hirap makaligtas, hirap ding mamatay. Sisi, pangako ko na araw-araw. Magbibigay ka ng pera. Pakiusap, patawarin mo na ako. Asawa ko. Para sa'yo, mahal kong asawa. Ganito ka na ngayon. Ang mabuhay ay sayang lang sa pagkain. Bumuhos ka man para sa akin. Para sa akin, hayaan mo akong kumita ng sapat. Okay ba? Kumita ng sapat. Sunugin. Sunugin. Bei Mengsi. Ikaw na masamang babae. Talagang bulag ako. Para sa iyo, isinakripisyo ko ang pag-aaral sa ibang bansa. Ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa. Sinunog siya. Para sa iyo, isinakripisyo ko ang mataas na sweldo sa isang kumpanya na nakalista sa stock market. Para sa iyo, kahit na makipaghiwalay ako sa mga magulang ko. Nagtataka ako kung paano mo ako nagawa ng ganito. Kung magkakaroon ng susunod na buhay, babayaran ko ang iyong dugo sa pamamagitan ng dugo. Na-activate na ang pagkakataon para muling mabuhay. Ikaw, maliit na cute. Laging natutulog buong araw. Mabilis, tingnan mo sa labas. Anong nangyari sa nanay ko? Ang ingay. May multo. Puting liwanag. Parang naglakbay ako sa panahon. Sa gabi bago ko nakuha ang sistema. Lindsay, kausapin mo ako. Bakit hindi ka pa umaalis? Talagang ito ang gabi bago makuha ang sistema. Noong nakaraang buhay, sumunod ako at tumingin. Hinawakan ko ang batong mula sa labas ng mundo. At nakakuha ako ng sistemang nagbabalik ng pera tuwing nasasaktan. Sa buhay na ito, tiyak na ipaparanas ko rin sa inyo yung lasa na iyon. Lindsay, lumabas ka na dyan. Ang ingay mo. Putang ina mong inutil ka. Bingi ka ba sa tenga? Umuwi ka na agad dyan. Sasabihin ko sa'yo. Kung magpapahuli ka sa pag-aaral ko para maging opisyal, hindi kita palalampasin. Wala akong silbi. Kanino pa ba ako nagsakripisyo?
Sa napakaraming pagkakataon na sana'y makamit ko agad. Sige na lang. Pamilya Bay. Maghintay lang kayong lahat sa akin. Sisi. Katatapos ko lang sa bakuran. Nakakita ng isang batong kumikislap. Parang ito ay isang meteorite. O kaya ay isang alien. Medyo natatakot ako. Ikaw na isang matandang lalaki. Matakot-takot ka pa. Araw-araw ay takot na takot. Talagang hindi ko alam kung bakit. Nabulag ako ng mantika. At nagpakasal sa'yo, itong walang kwentang tao. Sinasabi ko sa'yo, kahit ayaw, kailangan pumunta. Tara na. Mabilis. Bilisan mo. Tatay, nanay, ano ito? Nandito na kayo sa wakas. Kami nga, hindi rin namin alam kung ano ang nangyayari. Meow. Itong tao, ay parang nahulog mula sa langit. At patuloy pa siyang nagniningning. Talaga, sobrang nakakatakot itong bagay na ito. Lindsay, pumunta ka. Agad na dalhin mo ito palayo. Nakaraang buhay. Bodong-bodo akong tumulong sa inyo na umalis. Tapos ang bato ay pumasok sa aking katawan. Nagising ang sumpang iyon. Sistemang pagbabalik ng sugat. Sa huli, kayo ang pumatay sa akin ng buhay. Sisi, hindi ba't isang sirang bato lang yan? Huwag kang matakot. Aalisin ko na ito ngayon. Hindi ito makakapagpabagal sa iyong pagsusulit sa gobyerno. Nasaan na ang batong iyon? Binabati kita, Host Lindsay. Matagumpay na na-link ang injury return system. Mga patakaran ng sistemang ito. Ang antas ng pinsala ay nahahati sa 10 antas. Kapag nasugatan ang host ng isang beses, ang sistema ay magbibigay ng pagsusuri. Mas mataas ang antas. Mas marami ang ibabalik na ginto at pilak. Totoo ba ito? Talagang may sistema sa mundo. Ngunit itong sistema, maaaring ito na ang pinakamalala. Hindi pwedeng ganito. Ako. Parang, lahat ba ay naririnig ang tunog ng sistema? Hindi dapat ganon. Sa nobela, hindi ba sinasabi na tanging ang host lang ang makakarinig? Sisi, bakit niyo ako tinitingnan ng ganito? Yung sistema, totoo ba? Hindi ko rin alam. Siguro ay. Subukan natin, malalaman natin. Na-detect na ang pinsala sa host. Ikalawang antas. Gantimpala na 2,000 yuan. Perang. 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 Ang pamilya namin na bai. Unlad na tayo. Unlad na tayo. Ikaw na walang silbi. Hindi mo ba naririnig ang nanay ko na kausap ka? Agad mong ayusin ang batong ito. Palitan mo na. Gusto ko pang matulog. Sisi. Sa tingin mo ba ang batong ito makapagbibigay ng superpower sa tao? O kaya ay walang katapusang yaman ng ginto at pilak? Sa huli, ito ay bumaba mula sa langit. Sa tingin ko, madalas kang nagbabasa ng nobela. Siguro nasira na ang utak mo. Sa mundo, paano mangyayari ang ganito? Pero, bumaba mula sa langit. Isang batong kumikislap. Hindi naman talaga makatwiran yun. Sa palagay ko. Kahit hindi man. Isa lang namang sirang bato yun. Asawa ko. Sabi man niya, si Lindsay ay isang dayuhan. Kung sakaling siya ay mag-isa na kumagat dito, ano ang gagawin? Sa tingin ko, mas mabuti pang tayo na lang ang gumawa nito. Tama, tama, tama. Huwag nating hayaan na ang basura na ito ay makuha ito para sa sarili niya. Talagang sobrang sakim na basura. Ang bilis naman niyang nahulog sa bitad. Sandali lang. Mas mabuti pang hayaan natin si Lindsay na bumalik sa loob ng bahay. Hindi ko ba talaga maiiwasan ang kapalaran ko mula sa nakaraang buhay? Bilisan mo. Ang bagal mo. Parang babae ka. Sisi. Narinig ko na ang mga batong ito ay nakakabit sa isang host. Kung mahawakan ko, ay akin na ito. Sa tingin ko, mas mabuti na ibigay na lang sa iyo lahat. Mabuti na lang at may konsensya ka. Sisi, sa tingin ko may katwiran si Lindsay. Itong bato, ay, hayaan mo na kaming dalawa ng iyong ina. Bilisan mo. Ito. Bakit wala silang nakabind na sistema? Dahan-dahan. Dahan-dahan, dahan-dahan. Mag-ingat, mag-ingat. Mag-ingat, mag-ingat. Mag-ingat sa kamay. Itong bato, bukod sa kumikislap, wala namang espesyal dito. Kaya lang. Lindsay, ikaw na inutil. Sa tingin ko sinasadya mo lang. Para pasakitan at paghirapan kami ng mag-asawa. Paano naman mangyayari yun, ma? Yung bagay na ito na kumikislap, ay napakamahiwaga na. Hindi rin naman masyadong mali. Kahit na ibenta natin ito bukas. Siguro, makakakuha tayo ng ilang daang piso. Hindi pwede.
Lindsay, bakit ka ganyan ngayon? Alam mo ba ang isang bagay? Sabihin mo, ibig sabihin, yung bato ay ikaw ang nagpasimula na ilipat ko. Ngayon, kung ayaw mo nang ibenta, nasa iyo na yan. Kung may alam ka, sabihin mo na agad. Huwag mo nang sayangin ang oras namin dito. Sisi, paano mo naman ako naiisip ng ganyan? Mahal na mahal kita. Para sa'yo, pinagpasyahan ko pang iwanan ang pagkakataon na mag-aral sa abroad. Para makapag-aral ka, para makapag-apply sa gobyerno. Kung alam ko lang talaga kung ano. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Sa tingin ko lang naman, hindi malinaw kung saan nanggaling ang batong ito. Mas mabuting pag-aralan pa natin, bago natin ibenta. Tama nga. Yung si Lindsay, yung walang hiya. Gustong-gusto niya ako para siyang mamamatay na. Kahit anong gawin niya, hindi niya ako matutokso na lokohin. Mom at Dad. Sa tingin ko may punto si Lindsay sa sinasabi niya. May katwiran din siya. Mag-aral muna tayo bago ibenta. Saka malaki rin itong bato. Mahirap din itong ilipat-lipat. Baka masaktan pa tayo. Sayang naman iyon. Naalala ko na. Kaya pala noong nakaraan ay dahil sa aking dugo. May isa pa akong hinala. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Sinayang mo na ang oras ko. Kung masayang mo ang oras ko sa pagsusulit sa gobyerno, kaya mo bang akuin ang responsibilidad? Sa nobela, ang mga kayamanan ay kailangang dugtungan ng dugo para makuha. Lindsay, may problema ka ba? Kanina, ikaw ang nagsabi na, papaalisin ang mga magulang ko para dalhin ang batong ito. At pinapadugo mo pa ang mga magulang ko. Nakikita kong sayang lang ang oras natin. Sasabihin ko na sa'yo, kung ang mga magulang ko, may masamang nangyari sa kalusugan nila, mapapasan mo ba ang responsibilidad, ikaw? Lindsay sa tingin ko, wala kang magandang intensyon. Gamit ang nobela para lang magpasikat. Ganun ba? Naku, ang kwento mismo ay gawa-gawa lamang. Kung masyado akong magsasalita, baka hindi na sila maniwala. Mukhang kailangan na lang talagang sumugal. Hindi ako naniniwala na sobrang sakim sila. Napapalampasin ang ganitong magandang pagkakataon. Pasensya na, Sisi. Nais ko sanang humingi ng paumanhin. Kung ganon, ganito na lang. Susubukan ko muna para sa inyo. Kung sakaling may mangyari, ibibigay ko sa inyo. Wag na. Ako na. Sandali lang. Isali mo na ako. Ikaw na matandang to. Kung sakaling magkaroon ka ng pera, paano kung magpunta ka sa labas at magpakasaya? Bilisan mo. Nasaan na yung batong yun? Bato. Binabati kita, host. Na-activate na ang sistema ng pagbabalik ng sugat. Ang mga patakaran ng sistemang ito. Ang antas ng sugat ay nahahati sa 10 antas. Bawat beses na ikaw ay magkasugat, magbibigay ang sistema ng rating. Mas mataas ang antas. Mas maraming gantimpala na ginto, pilak at yaman. Talaga namang may sistema pala, Sino ba talaga ang nakabin dito? Hindi naman ito malinaw. Tama. May sistema pa ng pagbabalik ng pinsala. Para lang ito sa mga tanga. Tara na. Uwi na tayo para matulog. Mom at Dad. Huwag muna tayong umalis. Baka gusto muna nating subukan. Sabi ko, pinalaki kita. Naging puting mata ka na. Tama. Gusto mo pang saktan kami. Tara. Sandali lang. Hindi siguro si Lindsay na bata. Alam ang tungkol dito. Unti-unti tayong ginagabayan. Nanay, paano mangyayari yon? Kakadating lang ng batong ito dito. Paano ko malalaman ang mga ito? Bumubula ka. Nakikita kitang, lalong hindi tapat. Nakamonitor sa pinsala ng host. Antas 2, gantimpala ng 2,000 yuan. Paghihiganti. Opisyal na nagsimula. Ito. Talagang pera ito. 2,000. Sapat na para sa atin. Sa kalahating buwan na gastos. Tingnan ko. Ano ang sinabi mo kanina? Isa lang ang pwedeng i-bind. Kung ganon, ibig sabihin. Siyang ina mo. Hayaan mong lumipad pa ang bala. Lindsay, anong ibig mong sabihin? Matanda na ako. Kaya ko bang tiisin ang ganitong gulo? Anong sinasabi mo? Sinasabi ko lang ang katotohanan. Nanay, wag mo namang sabihin yan. Si Lindsay, iniisip din naman ang pamilya na ito. Tingnan mo. Isang tulak lang sa'yo. May 2,000 na. Kung paminsan-minsan ay itulak mo ulit. Kumita ng higit sa 10,000 sa isang buwan. Maliit na bagay lang yan.
Huwag kang mag-alala, asawang babae. Kapag mayroon na tayong pera, bibili ako sa'yo ng isang set ng ginto at pilak na alahas. Tama ang sinabi mo. Ayos na pagkasunduan na. Sa loob ng isang buwan, kadalasan, aabot lang tayo sa 2,000. Bakit hindi ko napansin noon? Ang matanda pa lang ito ay sobrang tanga. Lalong tumitibay ang kanilang pagnanasa. Pero maghintay na lang tayo. Ang bagal naman. Kailangan ko silang tulungan. Si, Mom at Dad. Hindi na rin maaga ngayon. Mas mabuti pang magpahinga na tayo. Kailangan pa ni Sisi mag-aral bukas. Walang silbi talaga. Masyadong maikli ang pananaw. Nandyan na si Mama. Bakit pa tayo kukuha ng exam? Sa hinaharap, magkakaroon ako ng walang katapusang yaman at kasikatan. Mga marangyang bahay at sasakyan. Mga branded na bag, hindi na iyon magiging problema. Ito ay hindi sapat ang 20,000 sa isang buwan. Nanay, tingnan mo. Itong halaga, maari bang dagdagan pa ng kaunti? Kaya mo naman ito. 2,000 lang sa isang buwan. Hindi ba't sayang iyon? Ikaw walang utang na loob. Paano naging sayang iyon? Itong aking matandang katawan. Kaya kong masubaybayan ang pinsala ng host. Antas 3. Gantimpala ng 20,000. Ano? Ngayon may 20,000 na. Tatay, ito ay talagang 20,000. Mas malaki pa ito kaysa sa mga exam sa gobyerno. Mas marami pa itong kita. Kaya't sa bahay natin, magiging mayaman na tayo. Huwag. Hindi na pwedeng magpatuloy. Sobrang sakit na talaga. Ay naku, Mama. Tingnan mo ito. Isang sampal na ito. Antas 3. 2,000 lang. Kung ganun, kapag umabot sa antas 10, ilan na ang halaga? Kung magpatuloy tayo ng ganito, di ko na kaya ang mamuhay sa marangyang bahay. Magmamay-ari ng mamahaling sasakyan. Pagdating ng panahon, bibigyan kita ng maraming ginto, pilak at mga hiyas. At saka, maghahanap din tayo ng 10 yaya para sa'yo. At pati na rin ang ama. Pagdating ng panahon, pwede ka na walang pakialam na maglaro ng mahjong. At saka, pwede ka ring pumunta sa gihsi. Mag-spend. Hindi pwede. Kung magpapatuloy pa ito, talagang mamamatay ako. Anak, tingnan mo. May dugo pa sa bibig niya. Inay, ayos lang yan. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, hindi na namin kayo husgahan ng masama. Pagkatapos niyan, maghahanap pa ako ng isang magaling na doktor para sa'yo. Para makita ka niya, gutom na gutom ka na sa pera. Pero siya ang nanay mo. Naku, ayoko na talaga mabuhay. Napalaki ko pa ang anak kong ito nang walang silbi. Tumahimik ka nga. Bakit ka umiiyak sa gabi? Matulog na sa kwarto. 2,000 lang ang kinita ko nitong isang buwan. Tapos na ang usapan na to. Luma ka na. Hanggang kailan ka magpapanggap? Sisi. Tama si Dad. Sa huli, siya ang tunay mong ina. Kami, siguro mas mabuting huwag na lang. At saka, matanda na si tatay. Bakit siya pupunta sa gilhi? Bakit pa kita pakakasalan? Na walang pangarap, walang kwentang tao. 2,000 piso. Ano yun? Isang sampal sa kanya, katumbas na ng 2,000. Tungkol kay Dad, ano man ang gusto niya, ibibigay. Sa tamang panahon, maghanap pa tayo ng ilang estudyante para samahan siya. Tapos na. Ikaw. Dad. Nagsikap ka buong buhay mo na. Laging nasa bahay si Mama, walang ginagawa. Walang kinikita araw-araw. Dad. Nasa ganitong edad ka na. Dapat ay masaya ka na. Ikaw na. Itong walang konsensya. Tatay. Kung gusto mong maging masaya sa buhay, tulungan mo akong hawakan siya. Uy, matanda. Huwag kang makinig sa kanya. Matanda, anong ginagawa mo? Sandali. Beijing Wen. Kanina, hindi mo ba nahawakan yung bato? At saka, siya ang unang humipo sa batong iyon. Hindi ba't sinabi na, ang sistema ay pwedeng mag-bind ng isa lamang? Paano naman kami ni Lindsay? Sandali. Paano kung ang sistemang ito talagang makapag-bind ng 2 tao? Mulat hanggang dulo. Si Lindsay lang ang nagsasalita tungkol dito. Sinasabi, baka nakabind ka rin sa sistema. Kaya alam mo ang mga patakaran. Kaya natukso mong lokohin ang mga magulang ko. Dugo, pagbubuklod ng sistema. Sisi, paano ko naman mabubuklod ang sistema? Itong pagbubuklod ng sistema, ang tunog ng paalala ay sobrang lakas. Malaki rin ang panel na ito. Paano ko naman ito maitatago? Sinasabi mo, tama iyan. Ang ingay ay sobrang laki.
Paano makakapagtago si Lindsay? Kung sakaling siya ang unang nag-bind sa sistema, maaaring magtago. At pagkatapos ay lokohin ako na mag-bind sa sistema. Subukan na lang natin ngayon para malaman. Paano mo naman nasabi yan tungkol sa akin? Sobrang mahal ko si Sisi. Paano ko siya maluloko? Tama. Lindsay, sinasabi mong mahal mo ako. Sinabi mo pang maibibigay mo ang buhay mo sa akin. Sa wakas, matanda na ang nanay. Anong nangyari sa iyo? Maganda. Ito ay isang pagkakataon na ibinigay sa akin ng Diyos para sa pamilya bay. Anong masama sa pagsubok mo? Baka mayroon ka ring sistema. Kung ganoon, dapat mo itong ipakita. Ihandog ito sa aking anak na babae. Kung talagang may 2 tao na nakakabit sa sistema. Hindi na tayo malayo sa pagiging pinakamayaman. Hindi na ito isang usapan. Bilisan mo at subukan mo ito. Tama. Ikaw ay nagtatrabaho sa labas. Sa loob ng 1 buwan, makakakuha ka ba ng 20,000 piso? Ngayon ay may pagkakataon na makapag-ambag para kay Sisi. Patuloy ka pa ring umiiwas. Sisi, kung gusto mo, subukan mo na. Para kay Sisi, kaya kong harapin ang anumang panganib. Lindsay, sinasabi mong mahal mo ako. Talaga, nang maglakas loob kang itago ang sistema sa akin. Iyan. Sana ipinakasalan ko ang anak na babae ko sa iyo. Ganyan mo siya tratuhin. Pero hindi naman talaga lumabas ang ginto. At sinabi ng sistema kanina, nakatagpo lamang ng antas ng pinsala. Mom at Dad, hanapin nyo. Siya sa atin. Lindsay, saan mo itinago ang ginto? Wala akong sistemang nakaling. Talaga. Bumubula ka. Sadyang itinago mo ang ginto. Kung hindi, paano magkakaroon ng abiso ang sistema? Mabait. Talagang nakakatawa. Noong nakaraang buhay, talagang pinahirapan ako hanggang sa mamatay. Sisi, huwag ka munang mag-alala. Kalma ka muna. Kung talagang hindi ka naniniwala, sige, hanapin mo ako. Wala talaga akong itinatago. Mukhang ayaw mo talagang makinig. Kaya't parusa ang aabutin mo. Host, pwede ko bang malaman kung ano ang problema mo? Ito. Talagang nakikipag-ugnayan ang sistemang ito. Asawa, mabilis mong itanong sa sistema. Itong batang ito, saan niya itinago ang ginto? Ikaw na traitor na walang hiya. Talagang sayang ang mga taon na inalagaan ka namin. Kung sana ay naging tapat ka, baka nakapagpatawad pa ako sa'yo. Nakahihiya ka namang magsalita na inalagaan kita. Bawat sentimo sa bahay, ay ako ang kumita. Pero ano ang nangyari? Nanay, talagang wala akong tinatago. Huwag kang maniwala, itanong mo ngayon. Kagabi tinawagan ko si Lindsay. May abiso ang sistema na may ginto. Nasaan na ang ginto? Nakatago kaya ni Lindsay? Ang sistemang ito ay magbabalik lamang ng pera kapag nasaktan ang host. Katatapos lang mag-detect ng antas ng pinsala sa paligid. Paano ito posible? Paano ito posible? Parang eksaktong sinabi ni Lindsay. Siyempre siya ang may gawa nito. Siyempre siya. Nanay, paano magkakaroon si Lindsay ng kontrol sa sistema? Huwag ka nang magdeni pa. Sabi ko na nga. Ako, si Laubay. Naghihintay lang na umangat muli. Magtiis ka na lang. Asawa ng anak ko. Hindi na pwedeng magpasabog pa. Hindi ko na talaga kaya. Sige, batuhin mo. Batuhin mo ng todo. Zhang Milan, nakikita mo ba ang iyong mapagmahal na anak na babae? Huwag magmadali. Nagsisimula pa lang ito. Huwag. Lolo, anong ginagawa mo dyan? Hurry up, pigilan mo si Sisi. Sige na, Sisi. Nasira na ang nanay mo. Babalik tayo sa usapan mamaya. Ang pinaka-importante ngayon ay maintindihan ang mekanismo ng sistema. Sige na. Ang hirap ng pinagdaraanan ko. Bakit kailangan na lang ito? At saka, yung sistema. Hindi ba't nakabatay sa pinsala? Ano bang mahirap dito? Pero, tulad ng sinabi mo, matagal na rin. Laging ang lumalabas ay salapi. Isang matandang may mukha ng tao, puso ng hayop. Ngayon nagsusumamo na siya na mabait. Mukhang kailangan ko pang itulak ng kaunti. Sisi, tatay, sa tingin nyo may posibilidad ba na ang pamantayan ng pinsala ay isang beses lang? Ang akumulasyon ay walang bisa. Lindsay, ikaw, cute ka.
Ano ang ibig mong sabihin sa mga salitang iyon? Hindi ba't? Hindi ba't gusto niyo akong patayin ng sabay-sabay? Lindsay! Lindsay, nakaisip ka na naman ng matalino. Paano ko ba hindi maisip iyon? Pero nakapagpalit na ako ng ganitong karaming pera. Ano nang masasabi mo? Mahigit 1 milyon din yan. Sapat na yan para sa atin. Sapat na panggasto sa kalahating buhay. Nanay, ikaw na ngayon ay may sistema na. Gusto kong maging pinakamayaman. Kung hindi man, gusto ko ring maging mayamang ginang. Ako ang namumuno sa pamilya. Ako ang may kapangyarihan sa bagay na ito. Simula ngayon, huwag nang pag-usapan ang palitan. Matandang lalaki. Sinasabi mo bang totoo? Siyempre, totoo yun. Isipin mo, yung mahigit 1 milyon, pang matagal na nating magagastos. Ito, ano ba to? Paano tayo titigil? Mukhang hindi pa sapat ang kanilang mga pagnanasa. Sa aming maliit na lupain na ito. Kung may trabaho, wala namang trabaho. Pagdating sa negosyo, huwag nang pag-usapan. Ang mga perang ito, ay maubos din balang araw. Ikaw, cute na cute. Kailan ka ba nagkaroon ng pagkakataon na makapagsalita sa amin? Kung nakabin ka sa sistema, magdurusa ba ako ng ganito kalaki? Gusto ko ring makasama ka, si Sisi at si Dad, na mamuhay ng maganda. Mula ngayon, suot ng ginto at pilak, mga mamahaling sasakyan at bahay. Sobrang daming katulong. Nga. Ito ang magandang buhay. Kaya. Nanay. Sige, magpatuloy ka lang sa pagdadala ng semento sa site. Sa araw, magpatuloy ka sa site. Sa gabi, maghatid ka ng pagkain. Tapos magtaksi ka. Ganito ba ay mayaman na? Sa madaling salita, o baka hindi ka lang sapat na nagsusumikap. Nanay, noong unang panahon, sinabi mo na iyan. Iyan ay mga trabahong pangkatawan ng mga mababang uri. Hindi ka makakakuha ng malaking kita. Tungkol kay Sisi, isa siyang isang babae. At gusto ring maging opisyal sa gobyerno. Kaya mas hindi na niya magagawa ang mga iyon. Ganito kayo magsalita noon. Na isang magaling na estudyante ako. Nakusang loob na magtatrabaho. At sa huli, ikaw pa ang magpapahirap sa akin. Ngayon, gusto ko ring sabihin ito. Sa'yo. Ma, paano ko ba magagawa? Nasayangin ang ganitong maganda mong enerhiya at kabataan. Sa ganitong, walang kwentang bagay. Anong sa tingin niyo ang dapat gawin? Hindi kaya, talagang papatayin mo ako. May isang suhestyon ako. Maghati tayo ng kaunti sa pera. Para kay Sisi mag-isip. Para mas madali niyang mapangasiwaan sa hinaharap. At maglabas pa tayo ng isa pang pera. Para sa tatay magbukas ng supermarket. Sa ganitong paraan, kapag nakapasok na si Sisi sa kolehiyo, magkakaroon tayo ng matatag na kita. Maaaring, may magbibigay pa sa atin ng pera. Tungkol naman sa supermarket, halos hindi tayo malulugi. Maaari pa tayong kumita ng malaki. Ayos. Ikaw, ang cute mo. Sa wakas, nakaisip ka ng maaasahang ideya. Pero sa ngayon, ang pera, mukhang hindi sapat para sabay na gawin ang dalawang bagay. Ano ang gagawin natin? Huwag na sanang tumama. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ako. Huwag na sanang tumama. Nanay, paano mo nagagawang maging ganito? Paano ka naging ganito ka makasarili? Anong sinasabi mo? Ito na ang iyong tunay na ina. Ulitin ko. Tama na ang usapang ito. Mag-iisip ako ng paraan mamaya. Talagang kawili-wili. Yung taong ito, noong nakaraang buhay, mayaman. Pumunta sa labas para makahanap ng babae. At nagmakaawa pa sa kanyang asawa. Gusto ko talagang malaman. Gaano ka patatagal na magtiis? Anong ginagawa mo? Si. Tama si Dad. Sobra na ang nagagawa ni Mama para sa atin. Mahal kong maliit. Ang mga bagay-bagay namin, hindi mo na kailangang mag-utos dito. Ibigay mo sa akin ang walis. Magsimula ka ng umalis. Uuna ka na. May mga bagay pa sa likod. Iwanan mo sa akin. Ikaw, puting mata na asong gubat. Puting mata na asong gubat. Tatay, maaari mo bang tiisin ito? Hayaan mo bang mawala ang napakaraming ginto? Ulitin ko. Dito na nagtatapos ang usapan. Ngunit, Sisi, tingnan nyo, sobrang seryoso ang sugat ng nanay. Mayroon akong mungkahi. Iminungkahi kong kumuha ng isang bahagi ng pera. Bumili ng alahas na ginto at pilak. Para sa nanay bilang pakikiramay. Kumuha pa ng isang bahagi ng pera. Para sa inyo na magastos ng walang alintana. Pakikiramay. Kaya siya nakapagpalit ng ganitong kaunting pilak. Kailangan ko pang bumili sa kanya ng ginto. Tama ka dyan. Inay mo,
Pero ngayon, siya ang pinakamahalagang tagumpay ng pamilya natin. Hindi mo siya dapat bigyan ng magandang gantimpala. Paano na lang kapag ganito? Tatay, ikaw pa rin ang mas matalino. Gantimpala, kailangan nating magpaka-bonus. Bilisan mo, ipalit ang mga pilak na ito sa pera. Bukas gusto kong mag-enjoy ng mabuti. Gusto ko rin. Sakto, pupunta ako sa reunion ng mga kaklase bukas. Gusto kong makita. Yung maliit na si Limanman, hindi pa rin ba niya ako tinitingnan ng masama? Tama nga. Ganito ang tama. Kung hindi, paano ako makakapagpatuloy sa susunod na hakbang? Shuzhou. Hello sa lahat. Chow Chow. Anong tinitingnan mo? Baby, matuwid ang ulo. Ako lang ang tinitingnan ko. Bei Mengsi. Bakit ang lakas ng dating mo nitong mga huli? Nakapagkapera ka na ba ng malaki? O maaaring para makasali sa salu-salo ngayon? Nagbenta na ng lahat. Manji, mali ka sa sinasabi mo. Yung bakal sa kanyang probinsya. Kahit na ibenta, magkano lang ang halaga nito? Tama. Yung pera. Baka naman ito ay dahil sa part-time job lang. Ito na rin ang tanging. Mabilis na paraan para yumaman. Nakakaawa lang ang ating matandang leader. Leader. Sabi mo, ang galing-galing mo. Bakit ka nakatutok sa puting si Mengsi? Ngayon, may nakatukod pang lunti ang damuhan sa itaas. Hindi ko talaga alam kung ikaw ang nagloko sa lahat, o kung lahat ng tao ang nagloko sa'yo. Nagsisinungaling ka. Sira ka na. Gusto mo bang malaman ng lahat? Tungkol sa sistema. Pasensya na, Sisi. Gusto ko rin sanang tulungan kang ipaliwanag. Anong pinagsasasabi niyong dalawa dyan? Hindi. Talagang nahulaan ng lahat. Bumili ka ng mga bagay na ito. Lahat yan peke. Para lang magmukhang sosyal, di ba? Zhou Zhengs, huwag kang magbula dito. Hindi magtatagal. Lalampasan ng aking mga ari-arian ang iyo. Magiging isang bagay na hindi mo maabot. Bei Mengsi, natutulog ka ba sa panaginip? Alam mo ba kung gaano kalaki ang ari-arian ni Zhu Xiao? Sabihin mo lang kung paano mo siya malalampasan. Ikaw ba ay umaasa sa boyfriend mong nagdadala ng semento? O sa mga magulang mong nakatira sa bukirin? Talagang nakakatawa ito. Tingnan mong mabuti. Ito ang mga resibo mula kaninang umaga. Lahat ay orihinal. At saka, hindi ako kasing nakakadiri tulad ng sinasabi ninyo. Totoo ba ito? Talagang yumaman si Bai Mengsi. Ano bang nangyayari dito? Hindi ba't lagi siyang nag-aaral para sa gobyerno? Saan galing ang ganitong kalaking pera? Ano sa tingin ninyo? Baka totoo ngang nagtagumpay siya. Ikaw, huwag kang magbuhat ng kung ano-ano dito. Pupunitin ko ang bibig mo. Sisi! Sila ay naiinggit sa iyo. Huwag mo silang bigyang pansin. Sinasabi ko sa inyo, agad ninyong bawiin ang mga sinabi kanina. Lahat ng iyon. May oras pa. Kung hindi kapag mayaman na ako, maaari ko kayong dalhin para magsaya. Sisi! Sa tingin ko, huwag ka nang magpakatatag. Sinasabi ko lang kung talagang mayaman ka na. Tanong ko sa iyo, anong sasakyan ang ginagamit mo? Saan ka nakatira? Kung talagang mayaman ka na, hindi ka ba bibili ng bahay o sasakyan? Bibili ka ng mga luho. Sisi! Huwag ka nang magpanggap. Mukhang gusto mo talagang maging mayaman. Mas mabuti pang lumapit ka sa akin. May pagkakataon pa. Ikaw. Naaalala ko na. Hindi ko inasahan. Si Zhu Zhengs ay naging pinakamalaking tulong. Lindsay, uwi na. Hawak ang bag. Zhou Xiao, may kakaiba dito. Kababayan tayo. Kung yumaman siya, hindi sasabihin ng nanay ko sa akin. Mali. May kakaiba dito. Sundan natin at tingnan. Sisi. Sino ang nangbuli sa'yo? E di yung anak ng kapitbahay na sili. Yung cute na bata. Sa harap ng napakaraming tao. Talagang pinahiya ako. Ano talaga ang nangyari? May pagkakataon na maging kabit. Ang cute na ito. Kailangan ko ng malaking halaga ng pera.
Hindi na ako magbibigay sa hinaharap. Nagpalitan na kayo ng pera. Bumalik ang tatay mo mula kagabi. Hanggang ngayon. Tingnan mo. Tingnan mo. Ano na ang nangyari dito? Umalis ka na. Nanay. Medyo may kalokohan ang lalaking ito. Anong nangyari? Si tatay ay nagtatrabaho para sa pamilyang ito. Mahigit kalahating buhay. Ngayon may ilang pera na. Hayaan siyang lumabas at magsaya ng kaunti. Anong nangyari? Ngayon ako ang pinakamahalagang tao. Maaari mo bang tingnan ako? Gusto mo bang patuloy akong pagtawanan? Habang buhay na mababa sa iba. Asawa ko. Kung ayaw na, hindi na ako lalabas. Tama ba? Ang pinakaimportante ngayon ay kumita ng pera. Importante ang dangal ng anak natin. Inay. Hindi naman ako demanding. Gusto ko lang bumili ng bahay. Bumili ka ng isa pang sasakyan. Magpakatatag ka na lang. Magpalit ka pa ng mas maraming ginto. Ay naku. Nanay. Pakiusap na po. Nangangako ako. Ito na ang huling pagkakataon. Magpalit ka pa ng kaunting ginto. Tinitiyak ko. Makakapagpatira sa inyo sa malaking bahay. Pagdating ng panahon, makakapag-enjoy tayo ng magandang buhay. Ano ang ipinangako mo dati? Nasaan ang mga alahas na binili mo para sa akin? Binili ko na, binili ko na. Halika. Tingnan mo. Ito lahat ay para sa akin. Ay naku, nga, mama. At saka, ipinapangako ko. Ito na ang huling pagkakataon. Naniniwala ka sa akin. Basta't sapat ang ginto sa pagkakataong ito. Maaari na tayong mamuhay ng walang alalahanin sa hinaharap. Ayos. Huling pagkakataon. Alaynan. Ito na ang tindahan. Kailangan ba nating sundan siya araw-araw? Itong si Bei Mengsi. Paano kung nagmamalaki lang siya? Hindi naman May resibo na siya. Siguradong may problema. Kung sakali man. Sinasabi ko lang kung sakali. Kung sakaling meron siyang paraan para yumaman, kukunin namin ito. Makinig ka. Sabi mo, sa gitna ng gabi. Sa kanilang bahay, laging may maririnig na sigaw ng babae. Sila. Hindi kaya silang ninakawan? Sabi ko, may utak ka ba? Nasa lungsod tayo. Kaya makabili ng ganito karami ng sabay-sabay. Mga babae ng luho. Iilan lamang sila. Kapag may mga taong nagpasya na itapon ang isang bagay, talagang maguguluhan ang lahat. Tama nga. Kung hindi, tayo ay umakyat dito at tingnan. Sige na. Susunod ako sa iyo. Umakyat na tayo. Sige, hawakan mo ako. Nakamonitor sa pinsala ng host. Antas 6. Gantimpala, 1 kilo ng ginto. 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 Totoong ginto. Nanay, talaga namang napakahusay mo. Tatay. 1 kilo ng ginto. Nasa 150,000 ito. Lindsay. Ilagay mo ang ginto na ito ng maayos. Pero, malayo pa rin sa sapat. Malayo pa ito sa pagbili ko ng malaking mansyon. At sa pagkakaroon ng isang buhay na walang alalahanin. Marami pa ang kulang. Halika dito. Anong nangyayari? Lumabas ka dito. Gabi na, sino nang walang utang na loob? Sino nang walang pakundangan? Sinira mo ang magandang bagay ko. Tatay, para lang siyang pusang ligaw. Walang problema. Sa kabutihang palad, isang pusa lang ito. Kung ibang tao pa, baka iba pa ang mangyari. Lahat tayo mapapahamak na. Ihulog mo yung walis na iyan. Ilagay mo na. Talaga. Naintindihan ko na, ma. Ilalagay ko na yung walis. Iwan mo na iyan. Sisi. Mahal na ang mga bahay sa lungsod ngayon.
At gusto mo pang bumili ng sasakyan. Ang 150,000. Mukhang hindi sapat, di ba? Bakit ka nagmamadali? Mabagal tayo masyado. Magpatuloy sa operasyon. Hindi lang siya ang nahihirapan. Talagang hindi maipapalit. Gaano karaming bagay. Mukhang pinabayaan ko. Ang kanyang kasakiman. Nga. Isang buhay na tao. Yung nagpasunog sa akin. Paano mangyayari iyon? Dahil si Zhang Milan ang kanyang ina. Ay sumuko sa ginto. Sisi. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala, nanay. Mamaya, malalaman mo na. Ibigay mo sa akin ang iyong. Nahulog ka sa mga pera mo. Nais mo lang ng pera, nababaliw ka na. Anong ginagagawa mong mataas ang lipad dito? Ikaw at ang iyong maliit na kasintahan. Naghihintay sa pera, di ba? At ikaw, Lindsay. Ikaw, ang cute mo. Bakit ka nandito pa rin? Hurry up at pigilan mo na si mama. Sisi. Medyo sobra ka na yata dyan. Kung magpapatuloy ka pa, talagang may masamang mangyayari. At saka, kung wala nang ang buhay si nanay, susunod din ang sistema, magiging wala na rin. Tayo, magpapalipas na lang tayo ng panahon ng mahinahon. Pero magandang pagkakataon ito. Pero paano kung mapapayag si Zhang Milan, na basta-basta na lang siyang mamatay? Sigurado ka bang malinaw mong nakita? Sigurado ako. Paano naman magkakaroon ng ganitong bagay sa mundo? Hoy, ano sa tingin mo? Araw-araw nilang binubugbog si Zhang Milan. Hindi ito tama. Sa katunayan, si Lindsay, hindi ba siya dapat ang nagpapasakit? Tama nga. Sa bahay nila, talagang may problema nga. Zhou Xiao. Kung ganun, huwag na lang, na magstay sa bahay ko. Bukas tayo. Unti-unting magsiyasat. Sige na. Sige na, wag na. Para sa'yo, inutil. May silbi ka pa rin. Magpahinga ka muna. Lindsay. Puntahan mo ang ginto na binigay ko sa'yo. Bukas ay ipapalit sa pera. Bukas ng umaga ay pupunta na tayo para ipalit. Matanda. Masakit. Masakit. Hindi ba't nangako ka sa akin? Na hindi ka na pupunta kahit saan? Lindsay. Bilisan mo, tingnan mo ang nanay mo. Anong bahagi ang masakit? Kung hindi, maghanap ka ng doktor sa baryo. Beijing Wen. Wala kang puso. Ganito na ako nasaktan. Wala kang pakialam sa akin. Hindi lang naman lalabas para maglaro. Bakit ka sumisigaw? Gabi na kasi. Baka marinig ng mga kapitbahay. Anong klaseng asal yan? Kahit na, ma. Hawakan mo muna ang pera. Mag-enjoy ka muna ng maayos. Saka naman. Nagtatrabaho na ang tatay buong buhay niya. Kumuha ng kaunting pera. Para makapaglibang, ano namang masama doon. Sana ay naiintindihan ng anak kong babae. Hindi tulad ng ibang tao. Habang tumatanda, lalo pang nakakainis. Kung hindi ka pa babalik sa kwarto ngayon, huwag kang umaasang makakuha ng kahit isang sentimo. Masama ang kapalaran. Tatay, ano ang gagawin natin? Lumalala na ang kalagayan niya ngayon. Mahirap na nakuha natin ang kaunting ginto na ito. Susunod, hindi ko pa alam kung kailan iyon. Anong sinasabi mo? Tatay, sabi mo nagtatanim ka na. Nagpagod ng isang buhay. Ngayon, sa wakas, may ganitong sistema. Iyan ay mula sa Diyos, na hindi na makatiis sa ating kalagayan. Kaya dapat tayong mag-enjoy sa ating kapayapaan. Nga. Ano man ang mangyari. Kasama ko ang iyong ina, sa halos kalahating buhay na. Paano ko pipiliin to? Narinig mo na ba ang kasabihang ito? Bagamat hindi lahat ng bagay ay kayang bilhin ng pera, hindi nito kayang gawing 18 ka magpakailanman. Ngunit, maari nitong gawing 18 ang iyong kasama, magpakailanman. Ay naku, Dad. Bakit mo sinasabi na ang nanay ko ay makakasama mo ng higit sa kalahating buhay? Wala naman siyang magagawa, di ba? Lahat tayo ay mahirap.
Sino pa ang makakasama niya? Hindi ba't pareho lang naman ang buhay? Hindi mo rin naman siya masisisi. Kundi ako, anak niya. Naiintindihan ang mga bagay. May katwiran ang sinasabi. Kaya nga, tatay, kailangan nating maghanap ng paraan para makakuha ng mas maraming ginto. Ganun. Maaari ka pang bumili ng sasakyan. Maaari ka ring makasama ng iba't ibang kabataan. Mga magaganda at batang babae para maglibang. Hindi ba't maganda iyon? Bakit kailangan mong tumutok sa matandang babaeng iyon araw-araw? Ay naku, sige na, sige na. Huwag na nating pag-usapan yan. Ngayon, ang pinakamahalaga ay kumita ng pera. Sabi mo, malapit ka nang kumuha ng exam sa gobyerno. Kahit na makapasa ka. Sa hinaharap, maraming lugar pa na kailangan ng pera para sa mga koneksyon. Kailangan ng pera. Sisi, may suhestyon ako. Sa susunod na lumabas kayo, hindi na ako sasama. Magbabantay ako kay mama sa bahay. Kapag may oras, magpapalit ako ng pera. Sa ganitong paraan, maaari ring bawasan ng kaunti ang pasakit ng nanay. Maaari rin kayong makatipid ng kaunting lakas. Sisi, ang bait talaga ng asawa mo. Lahat ng bagay iniisip para sa'yo. Hindi ka tulad ng nanay mo. Ikaw, ang cute mo. May silbi ka pa sa mga ganitong pagkakataon. Sa ganitong paraan, hindi na ako mag-aalala. Kung mamamatay si mama, ang sistemang ito, hindi rin masasayang. Sobrang sakit. Ikaw, ang cute mo. Bakit ngayon ka lang nagdala ng pagkain sa akin? Gusto mo bang mamatay ako sa gutom? Nanay, si Sisi at si tatay ay umalis. Kaya medyo nahuli ako sa pagluluto. Ikaw. Nabaliktad ko na ang sitwasyon. Hindi ba ako tao? Nanay, kumain ka na agad. May mahalaga pa tayong gagawin pagkatapos kumain. Ikaw pa ang nag-uutos sa akin. Talagang lumakas ang loob mo. Dali, dalhin mo na ang pagkain dito. Hindi marunong magtagumpay. Palaging nagkakamali, maliit na mahal. Gusto mong kumain. Ikaw na ang kumuha niyan. Elanzi, ikaw na ang cute na manugang. Ganito mo ako tratuhin. Para kang nagpapakain ng aso. Ngayon, ako ang may kontrol sa bahay na ito. Ako ang nakabind sa sistema. Mag-ingat ka sa anak kong babae. Makikipaghiwalay ako sa'yo. Lindsay, isa kang bayaw. Bakit mo ako ginaganyan? Naniniwala ka ba na kaya kong gawin ito? Patayin ka. Hindi mo ako pinapansin, ha? Anong balak mo? Lindsay, sasabihin ko sa'yo kung mangahas ka, nagamitin ang sistema para magpalit ng pera. Hindi ka palalampasin ng anak kong babae. May posibilidad ba na sila ang nagpadala sa akin dito? Impossible. Impossible. Ang anak kong babae at ang matanda, hindi sila dapat ganyan sa akin. Nakamonitor sa pinsala ng host, antas 3. Gantimpala ng 20,000 yuan. Lindsay, ikaw masamang tao. Nagtatangkang sumugod ka sa akin sa likod nila. Ito na ang iyong paghihiganti. Ginawa mo ito ng sinasadya. Mag-ulat ako sa pulis. Ikinukulong kita, masamang tao. Ihuhulog kita. Zhou Xiao, wag na ngayong gabi. Narinig mo na naman ang boses ng pamilya Bai Mengsi. Siguro, magsisimula na naman silang saktan si Zhang Milan. Pakinggan mo. Yung boses ni Zhang Milan, parang gusto nang tumawag ng pulis. Hindi natin dapat palampasin itong napakagandang pagkakataon. Bai Mengsi ay Bai Mengsi. Ang sarili mong kasalanan ay hindi dapat mabuhay. Ngayon, dala natin ang cellphone. Dapat nating kuhanan ng video ang mga kasalanan ni Bai Mengsi. CJ, tara na. Gusto mo bang magrebelde? Gusto kong sabihin sa anak kong babae na makikipaghiwalay ka, nanay. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang iyong sariling anak ang nagdala sa akin. Impossible. Sadyang ikaw ang nagbabalik sa akin ng sama ng loob. Nanay, bakit ganito ka? Hindi mo ako maintindihan. Ginagawa ko ang mga ito para sa ating pamilya. Wala akong pagbabalik ng sama ng loob sa iyo. Para sa iyo, palagi kong iginagalang. Paggalang. Paggalang. Ito ang sigaw ni Zhang Milan.
Bay Mengsi. Gusto kitang siraan ng puri. Tumakbo ka. Nakita na ang host ay nasaktan. Nadagdagan ang antas sa ikatlong level. Gantimpala na 200,000 yuan. Hindi pa rin sapat. Kung ikukumpara sa pinsalang ibinigay mo sa akin, mas malaki pa ang halaga nito. Si V. Among Us. Sa wakas, nahuli ko na siya. Di ba si Idag old classmate? Bakit bigla kang pumunta sa bahay ko? Narinig ko na may mga sigaw sa bahay nyo. Kaya't nagpunta ako para tingnan. Walang masamang nangyari, sana. Tama. Sa mga nakaraang araw, ang nanay ko ay sobrang pagod. Masakit ang likod at mga binti niya. Maaaring dahil dito, nakaabala kayo. Ganun ba? Eh di kanina, naririnig ko talaga na may sigaw. Baka ganito na lang. Buksan nyo ang pinto na ito. Pasukin natin para makita. Hindi rin naman tayo masyadong nag-aalala. Pero natutulog na ang nanay ko. Matanda na siya. Mahirap siyang makatulog. Kayo pa, huwag niyo na siyang istorbohin sa pagtulog. Mali. Sinasabi mong walang katotohanan. Sige na nga. Kung ganun, umalis na kami. Okay. Humakbang ka. May mga sigaw na naririnig. Bakit hindi mo kami pinapayagang pumasok? Wala akong ginawa. Sige, mag-report kayo sa pulis. Gusto kong makita. Pag nanakaw sa loob ng bahay, anong parusa ang ibibigay sa inyo? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Sino ang nagnakaw sa loob ng bahay? Ito ay isang pagsisinungaling at paninira. Ito si Lindsay. Talagang ayaw tayong papasukin. Laki na ng gulo nito. Maapektuhan din tayong dalawa. Mas mabuting umalis na tayo. Tulong. 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 Ang lakas ng boses mo. Para bang ayaw mong marinig ng iba. Nakita na nasaktan ang host. Antas 3. Gantimpala na 200,000. Huwag na kayong manakit pa. Palayain niyo na ako. Mabilis niyo akong papatayin. Inay. Nanay. Sobrang bigat ng sugat mo. Paano ka makakapaglakad-lakad ng basta-basta? Wala kang konsensya. Gusto mo bang patayin ako? Nanay, paano mo naman ako nasabi ng ganyan? Gusto ko rin namang makatulong sa pamilyang ito. Pero sino dahil ikaw ang nakatali sa sistema? Ikaw yun. Mama, 2 beses lang. May ganito na kalaki ang pera. Gusto mo lang akong patayin. Magpapakumpis ka ako ng pulis. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Anak. Itong walang kwentang tao. Nang walang tao, ginamitan ako ng pribadong parusa. Gusto niyang magpalitan ng pera sa akin. Sisi, ito ang lahat ng pera ngayon. Huwag mong pakinggan ang mga walang kwentang sinasabi ng cute na ito. Dalhin mo siya sa istasyon ng pulis. Sisi, ako. Ang galing mo naman. Bakit hindi ka pa rin galit? Bago ka dalhin sa pulis. Gagamitin ko rin itong pamalo. Papatamaan kita ng mariin. Para mapawi ang galit ko sa puso. Tanga. Mahal kong maliit. Huwag kang mag-alala, Sisi. Hindi ba't nagkasundo tayo? Dapat ay dahan-dahan lang tayo. Ito ang sumakit sa akin. Talagang ikaw ang nag-utos nito. Dahan-dahan lang tayo. Sinasabi ko sa'yo, masyado kang maawain. Ano? Pumayag ka rin. Diyos ko. Walang katarungan paano na ako mabubuhay. Sige na. Huwag. Anak na babae, tiyak na magbibigay sa iyo ng ginto ang nanay. Sa tingin ko, okay na yung maliit na itim na kwarto. Papa. Naisip na niya kaming dalhin. Sa pulisya. Kung sakaling isang araw. Report niya kami. Wala na kaming magiging buhay. Lolo.
Matandang tao. Nakasama kita sa higit kalahating buhay. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao ako? Kahit anong mangyari, hindi ko kayang saktan ka at ang anak mo. Gusto ko lang sanang dalhin ang salarin sa istasyon ng pulis. Ikaw ang nagkulong sa kanya sa istasyon ng pulis. Pero masisiguro mo ba na hindi niya ibubunyag ang nangyari ngayon sa iba? Sisi, sa puso ko, ikaw ang pinakamahalaga, Sisi. Mahal na mahal kita, kaya paano kita mapapahama? Sa mga nakaraang araw, mula sa pera na nakuha mula sa nanay, wala akong nakuha kahit isang sentimo. Tama rin. Kung hindi dahil sa kabutihan mo sa akin, na parang aso na laging nakasunod, hindi sana kita pinakasalan. Ganito na lang. Sa susunod na bawat beses na makakuha ng pera, kinuha mo na lahat ng 500 piso. Pero kailangang siguraduhin mong, araw-araw ay ipapalit mo sa akin ang isang bahagi ng pera. Ang sama mong babae. Sa ganitong paraan, para na rin akong nakisawsaw sa kanila. Sa huli, 500 piso lang ang binigay. Pero hindi ito mahalaga. Lahat makinig kay Sisi. Huwag. Kailangan ganito araw-araw. Talagang mamamatay si nanay. Pakiusap. Pakiusap na. Bigyan niyo si nanay ng pahinga. Hindi ka pa rin matino. Plano mo nang ilagay ako sa kulungan. Hindi ba dapat may bayad ka sa akin? Mukhang dapat kitang ikulong sa maliit na dilim. Mahal kong maliit. Huwag. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Papatayin kita. Huwag, huwag. Nangangako ako. Hindi ko na pag-uusapan ang tungkol sa ahensya ng seguridad. Anak na babae. Kung hindi, huwag na nating isara ang maliit na itim na silid. Tiniyak na ng nanay mo sa atin. Nasa bingit ng kamatayan, gusto pang magbanta sa akin. Talagang nakakatawa. Tingnan mong mabuti ang iyong posisyon. Hindi mo siya maaring palaging pagbigyan. Ayaw pa nga ng palitan ng ginto. Hindi. Basta huwag mong ilagay sa maliit na bilog. Pwede kong gawin ang kahit ano. CJ. Dahil ganito na ang sabi ni nanay. Ilagay na lang siya dito. Anak. Anak. Pakiusap, pakawalan mo ako. Talagang hindi na ako makakaya. Nakita na ang host ay nasugatan. Antas 6. Gantimpala, 1 kilo ng ginto. Tinanong kita. Sagot ka na agad. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. At si Lindsay. Ngayon ay nagbago na ako ng isip. Sa susunod araw-araw, kailangan sundin ang standard na ito. Kahit 5 kilo ng ginto ang ipalit. Ano? Talagang mamamatay ako kung ganito. Inay. Pwede bang huwag kang maging makasarili? At saka naniniwala ako. Kung papalitan ang bawat isa sa atin dito, na may sistema, tiyak na walang pag-aalinlangan, na iiwan ang pera para sa pamilya. Sobrang sakit na. Nanay, bumangon ka na. Tingnan mo ah. Malapit na tayong magkaroon ng pera. At sa lalong madaling panahon, maaari na tayong mamuhay, na parang walang bukas. Ikaw nga, malapit ka nang maging mayamang ginang. Anak. Totoo ba ang sinasabi mo? Talagang magagawa mong maging isang mayamang asawa kahit minsan lang. May duda pa ba? Tingnan mo yung mga alahas mong ginto at pilak. Lahat yun binili ko para sa'yo. CJ. Magpapakasipag pa ako. Kapag nakapag-ipon na tayo ng sapat, hindi na tayo kailangang mag-alala pa. Okay, susundin ko ang sinabi mo, Mama. Lindsay, bilisan mo, tulungan mo si Mama na umupo sa sofa para makapagpahinga. Dahan-dahan lang. Tama nga. Cancel mo na yung 500 piso mo. Sapat na ang ginawa ko para sa'yo. Araw-araw pinapakain at pinapainom kita. Kung hindi dahil sa sobrang pagdikit mo sa akin, matagal na akong nakipaghiwalay sa'yo. May punto si Sisi. Lahat ay susundin ko ang gusto mo. Ganito talaga dapat. Tayo ay pamilya naman. Ang saya-saya ng pamilya, ang ganda niyan. Anong maganda dyan? Ako'y tinamaan ng ganito kalakas na sugat. Samantalang ikaw ay okay lang. Naglalakad maghapon magdamag, hindi umauwi. Wala man lang kahit isang salitang pampalubag loob. Ang anak ko pa ang bumili ng alahas para sa akin.
Hindi ba't ngayon may pera na tayo? Ako naman, gusto ko ring lumabas at mag-enjoy. Di ba? Nanalo sila ng marami sa sugal kahapon. Balik ka, bibigay ako sa'yo ng isang set na purong ginto. Totoo yan. Kaya sa pagkakataong ito, gusto ko ng mas malaki. Yung tipong ayaw mong magdala ng mabigat kapag lalabas. CJ. Yung yun talaga. Sige na, Lola. Huwag kang iiyak. Sa bagay na ito, ikaw ang dapat sisihin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mo na kailangang mag-ingay at pumunta sa istasyon ng pulis. Hindi ka naman papaluin ni Sisi. Sa susunod, basta't sumunod ka lang. Huwag mo nang isipin ang mga alahas. Bibiliin kita ng mansyon kung gusto mo. Para maiwasan ang sakit na ito. Talagang isang matandang fox siya. Noong nakaraan, siya ang nagplano at nag-isip sa likod. Kahit na hindi siya, direktang nakasakit sa akin. Palagi siyang nakikinabang sa sitwasyon. Sa pagkakataong ito, ganoon pa rin siya. Kailangan kong bigyan siya ng aral. Matanda. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi lang ako mababawasan ng palo sa hinaharap. Kundi magkakaroon pa ako ng sarili kong malaking bahay. Siyempre. Tama ba, Sisi? Totoo yan, Mama. Pagdating ng panahon, ikaw ang pipili. Baka magtiis pa ako ng konti. Magdagdag pa tayo ng ginto. CJ. Inay, hurry up at kunin mo na ang palo. Ako na. Talagang ang kasakiman ay sumisira sa puso. Anong klaseng tao na ako nito? Bakit siya pa ang kusang humihingi ng palo? Nakamonitor sa pinsala ng host. Antas isa. Gantimpala, 100 piso. Kaya nyo ring makakuha ng pera. Imposible ito sa akin. Magandang palabas, malapit nang magsimula. Sa kanya iyon. May sistema siyang nakakabit. Hindi ako. Wala akong sistema. Huwag kang ganyan. Pinapalo mo ako ng sobra. Pero ikaw rin pala may sistema na rin. Lindsay. Maging maingat ka. Agad na lumapit at magpakatatag tayo. Hindi ba't sobrang gusto mo ang anak ko? Handa kang gawin ang lahat para sa kanya. Kaya't lumapit ka na. At magpasako. Hindi naman pwedeng mag-isa lang ang nanay mo sa paghihirap, di ba? Ako. Anong nangyari, Lindsay? Ayaw mo ba? Paano naman mangyayari yon, Sisi? Sobrang mahal kita. Basta makakakuha ako ng pera para sa iyo mula sa sarili ko. Handa akong masaktan. Saktan mo ako. Basta makapag-ambag ka para sa pamilya na ito. Kahit gaano pa kalakas ang palo. Ayos lang. Sabi mo nga eh. Asawa ko. Ngayon, ayos na. May magpapasa ng palo para sa iyo. Hindi ka na kailangang magtiis. Ang galing. Lindsay. Hindi ko inasahan na nakabin ka na sa sistema. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Ngayon, babayaran ko ang mga bagong sama ng loob at mga lumang sama ng loob sa iyo. Mama. Ako na ang mauuna. Mabilis, hanapin mo. Sinampaw si Lindsay. Saan napunta ang pera ng sistema? Wala naman eh. Wala rin ito eh. Nasaan ang pera? Sistema, lumabas ka dito. Saan napunta ang perang inilabas mo kanina? Si Lindsay ay hindi host. Hindi ito magbibigay ng gantimpala sa sakit. Si Lindsay ay hindi. Sisi, ang weird naman. Katatapos ko lang makabangga si Dad. Sabi ng sistema, nagbigay ito ng 100 yuan. Imposible namang hindi ako ang host. Kung hindi ako ang host, sino ang totoo? Bakit niyo ako tinitingnan? Hindi ako ang host. Paano ako magiging host? Ba't hindi subukan? Malalaman din natin. Nakamonitor sa pinsala ng host. Antas isa. Gantimpala. 100 piso. Yaman na. Tatay, akala ko ikaw rin ang swerte ng ating pamilya. Kapag nandyan na kayo sa ating pamilya, hindi na malayo ang ating masaganang buhay. Imposible yan. Impossible. Sa nakaraang buhay ang aking kapalaran, ay ngayon nasa iyo na. Tingnan natin kung makakatawa ka pa. Nanghihinayang na pangyayari ito. Bakit sa akin pa nangyari? Papa, paano masasabi na ito ay isang swerte? Siyempre, ikaw ang swerte. Ngayon, pwede ka nang maging katulad ni nanay, na nag-aambag para sa pamilya. Ang bait mo, Lindsay. Inaasar mo siya. Tatay, noong kaya pang gawing pera ni nanay noon, hindi mo naman siya pinapansin. Bakit ngayon sa'yo na? Ayaw mo na tuloy. Dahil baka si Sisi ay anak na babae. Hindi ako anak. Kaya ikaw, hindi mo ako pinapahalagahan tulad ng pagmamahal ni nanay kay Sisi. Ikaw, tama na, tatay. Noong bata ako, gusto mo. Palaging nagsasalita sa aking tainga. Anak. CJ.
Kasi anak na babae ako. Kaya ayaw mong bigyan ako ng pera, di ba? Walang ganong dahilan. Sasabihin ko sa'yo, kailangan mo talagang ibigay sa akin ang perang ito. Dapat lahat ng ito ay makuha mo. Hindi ko kaya. Hindi ko na kayang tiisin ang sakit. Inay mo, kaya ng inay mo, kaya niyang tiisin ang sakit. Beijing Wen, ikaw walang konsensyang tao. Kamakailan lang, nagdusa ako ng labis. Gaano karaming pasakit ang naranasan mo. Ngayon, ikaw na. Gusto mong makawala. Impossible. Ngayon din, panahon na para sa'yo. Na magbigay ng responsibilidad para sa pamilyang ito. Na, tay. Hindi rin pwedeng iwan si mama mag-isa. Napasanin ang pressure sa bahay. Habulin mo siya. Bilisan mo. Bakit 2,000 lang? Mama, mas pagbutihin mo pa. Kung hindi ka pa rin magaling sumagot, ihilahin ko kayong dalawa sa susunod. Tumalon mula sa gusali para kumita. Nakamonitor sa pinsala ng host. Antas 4. Gantimpala. 15 kilo ng pilak. Tatay, magtiis ka pa. Para sa magandang buhay natin. Walang halaga ang mga ito. Hintayin mo ang bukas. Bibili ako ng bahay sa lungsod. Tayong lahat ay maninirahan sa malaking bahay. Kailangan kong ipakita kay Limanman, yung babae, na talagang mainggit sa akin. Bilis na. Narito na. Nagpuyat ako buong gabi. Sa wakas, nakakuha ako ng ganitong dami ng bagay. Gusto kong itago ang mga perang ito. Lahat ng ito ay itatabi ko. Pupunta ako sa bayan para bumili ng bahay. Tungkol kay Limanman na babae. Nandyan ka na naman, hindi ka na ba matatakot na pagtawanan ako? Asawa. Saan ka pupunta para bumili ng bahay? Siyempre, pupunta ako sa pinakamagandang lugar. Pupunta ako sa Huimi Real Estate. Huimi Real Estate. Anong nangyari? Wala naman. Diyan ay ang pinakamagandang kumpanya ng real estate sa aming lungsod. Diyan. Matanda. Na kayang bumili ng bahay doon. Talagang, isang probinsyanong hindi marunong makisalamuha. Nakakahiya talagang makasama ka. Bakit hindi ka pa sumama sa akin? Anong ginagawa nyo? Pumunta kayo sa opisina ng pagbebenta ng mga bahay. Hindi para bumili ng bahay. Anong pa ba ang magagawa? Ito ang opisina ng pagbebenta ng mga bahay. Pero, ang mga bahay dito, hindi nyo kayang bilhin yan. Gusto mong mag-aircon. Sa kabilang milk tea shop, anong ibig mong sabihin? Sinasabi mong hindi ako kayang bumili ng bahay, di ba? Zhou Xiao, siya ba ang girlfriend mo? Tunay na maganda ang pareho nyo. Ikaw, pakiusapan, pumasok ka. Limanman. Bakit ka nandito, babae? Siyempre, nandito ako para bumili ng bahay. Hindi tulad ng iba. Na para lang makatipid sa kuryente. Pumunta sa sales office para magpalamig. Ikaw, dito ba ay hindi ito ang pinakamagandang lugar? Paano nakapasok ang ganitong tao? Tama ka. Papalayas ko sila ngayon din. Security. Ikaw, lumabas ka. Hindi ako nandito para magpahangin. Nandito ako para bumili ng bahay. Maganda itong unit na ito. Bibiliin ko ito. Magka-card. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Kaya mo bang bilhin ito? Huwag kang makinig sa kanya. Kalagayan ng bahay nila. Hindi ko pa rin ba alam. Walang kahit anong gamit sa bahay. Lahat ng bahagi ng katawan niya. Kung pagbebentahan, siguro hindi pa kasya sa bahay na ito. Huwag na kayong magulo, huwag na. Huwag magulo, huwag na. Magandang babae. Walang problema kung hindi mo kayang bilhin. Sumunod ka sa akin. Bibilhan kita. Umalis ka. Paano niya nasabi na hindi ko kayang bumili ng bahay? Huwag mong galawin ang asawa ko. Zengs. Umalis tayo sa maliit na aswang na ito. Lumayo ka ng kaunti. CJ. Nakikinig ako sa'yo. Bei Mengsi. Kilala na natin ang isa't isa. Huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Ang pangit ng itsura mo. Dahil sigurado ka na. Kung hindi, ganito na lang. Kung hindi mo kayang bilhin ang bahay na ito. Kailangan mong lumuhod sa akin. At magpatawad. Kung kaya ko naman. Kung ganon, magpapaumanhin ako sa iyo. CJ, ikaw ang nagsabi niyan. Lumapit ka. I swipe ang card. Sobrang tiwala niya. Yung card niya, hindi naman talaga naglalaman ng ganun karaming pera, di ba? Nagtanong na ako. Sa huling reunion nila, inilabas lahat ng kayamanan nila. Bumili ng mga mamahaling bagay. Ngayon, wala nang masyadong pera. Itong bahay, hindi niya kayang bilhin. Paano mangyayari yon? Nabigo ang pag-swipe ng card. Bei Mengsi, nagpapanggap pa. Hindi ba't may pera sa card? Bakit hindi man lang makuha ang 5 milyon? Paano mangyayari yon? Impossible yon. Ang perang ito, ay talagang iniipon namin ni Lindsay. Sama-sama. Paano mangyayari na mag-fail ang card? Sisi,
Huwag kang magmadali. CJ, Lindsay. Siyempre ikaw. Ikaw ba ang lihim na kumuha ng pera ko? At inilipat ito? Nakikita ko. Parang ayaw mo nang mabuhay. Sisi. Naniniwala ka ba sa akin? Hindi ko kinuha ang pera mo. Bei Mengsi. Nagpapanggap ka pa. Kung walang pera, walang pera. Anong masama sa pag-amin? Ngayon, magmakaawa ka sa akin at magpatira pa ka. Baka mapatawad pa kita. Kung hindi ang magiging resulta. Siguradong kayo ang nagsabuatan. Lindsay, palagi mong sinasabi na mahal mo ako. Ngayon, kasama pa ang iba para manakit sa akin. Mukhang ang ayaw mo nang bumalik sa dati. Patayin kita. Ay. Mayabang na magandang babae. Maraming tao ang nanonood. Kung talagang hindi mo kayang bilhin ang bahay na ito, dapat kang lumuhod at humingi ng tawad kay Manman. Oh. Maging girlfriend ko. Sasabihin ko kay Manman na makipagkasundo siya sa iyo. Lumayo ka. Liangi. Bye. Sa Huami Real Estate nakikita ng lahat na wala kang ganong kalaking pera sa account mo. Ipinapasa ang mga pagkakamali sa asawa mo. Anong silbi niyan? Maging matalino ka naman. Magpakita ka kay Miss Lee. Luhod at humingi ng tawad. Pwede pa rin kitang tignan sa mata ni Miss Lee. Hayaan mong magtagal ka pa sa sales office. Huami Real Estate Sales Consultant. Magpahangin sa aircon. Pasensya na, Miss Bai. Kami ang hindi nakakita ng malaking tao. Aayusin namin ang mga papeles mo. Anong sinasabi mong walang kwenta dito? Yung apelidong Bai na yan ay isang pobre. Bakit ka mag-aasikaso sa kanya? Ganito lang. Kaya siguro lagi kang mababa ang performance. Sayang ang oras mo sa isang taong walang kwenta. Hindi mo talaga iniisip na si Li Hua ay isang consultant sa real estate. Kaya niyang bilhin ang mga bahay namin, di ba? Kung sa tingin mo, si Yangi Lee ay kayang bumili ng bahay. Kung ganoon, pakisama siya sa pagtingin sa bahay ngayon. Ay Yangi. Bye, pakiusap, sandali lang. Sana mamaya. Maaari kang bumili ng bahay na mas mahal sa 5 milyon. Sa susunod. Sana, hindi ka mawalan ng kakayahan na magbayad. Ikaw, dito sa amin ang mga bahay, ay para lamang sa mga tao tulad ni Yangi Lee, na may mataas na katayuan. Kaya mo lang mabili. Siyempre naman. Hindi tulad nung sales agent kanina. Parang bulag. Inaalagaan ka parang isang mayaman. Na parang isang matanda. Itong Huami Real Estate. Hindi rin naman ganoon kaganda. Asawa. Bibili ka talaga ng bahay para sa akin, di ba? Teka, tingnan mo muna bago magsalita. Ginoong Lee, sumunod po kayo sa akin. Gusto ko itong 108 ito. Maganda rin itong 204. Ginoong Lee, ang ganda ng panlasa mo. Ito ang mga uri ng bahay na mabenta sa aming lungsod. Kaya ito na ang pipiliin ko. Sa 204. Mga 600,000 na lang. Tulad ni Bai Mengsi na nagmamalaki, na kaya lang ay 500,000. Baka hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng 6 na milyon. Ikaw na babae, bakit ka nakatingin ng ganyan? Lumapit ka dito. Sinasabi ko sa'yo, wala akong pera. Huwag kang magpanggap dito. Ano? Wala kang pera. Sabi mo na ang dami kanina. Hindi ka naman makabili ng bahay, di ba? Ikaw, hindi ka makabili pero nandito ka pa sa bahay. Huwag mo nang sayangin ang oras ng tao dito. Zengs. Sasabihin ko sa'yo. Bumili ako sa'yo ng napakaraming mamahaling bagay. Kasama pa kitang tumingin ng bahay. Sobra na ang ginawa ko para sa'yo. Ngayon, naglakas loob kang humingi ng sobra. Papaalam mo sa akin na bilhan ka ng ganitong mahal na bahay. Hindi ka ba tumingin sa salamin? Karapat dapat ka bang maging 6 na milyon? Zengs. Kung hindi, wala na akong magagawa. Ayos lang kahit maliit. 500, hindi ba? 300 milyon. Lumayo ka na. Sasabihin ko ang totoo. Akala ko isang paunang bayad lang. Matatapos na kita. Hindi ko inasahan na lalaki pa ang gusto mo. Sa mundong ito, maraming mga batang magaganda. Na babae. Zengs. Ikaw, mahirap na tao. Bakit ka tumatawa? Ngayon, hindi ko kayang bilhin ang bahay na ito. Pero napasaya ko si Zengs. Kaya ko ring bumili ng ganitong bahay. Hindi tulad sa'yo. Mahina ang kita. At ikinasal pa sa isang mahirap. Yung bahay dito, hindi mo kayang bilhin sa buong buhay mo. Paano mo naman nalaman na hindi ko kayang bilhin? E di, kaya ko nga palang bilhin. Impossible. Nabigo lang kamakailan ang pag-swipe ng card. Paano mo naman kayang bilhin ang bahay na ito? Siguradong niloloko mo lang ako. Ganyan talaga. Kakalimit lang ng bank card ni Miss Bai. Kaya hindi makapag-withdraw. Nakipag-ugnayan na kami sa bangko kanina.
Ngayon, ang 5 milyong bahay na ito ay pag-aari ni Miss Bai. Paano mangyayari yan? Walang pera, anong pinagsasabi mo? Magsimula ka ng umalis. Ang saya. Hindi ko akalain na si Liman Man ay magkakaroon ng ganitong sitwasyon. Talaga namang karapat dapat siya. Gusto kong makita. Nawala si Liman Man. Ngayon nawala na si Zhu Zhengs. Magsasagawa pa ba siya ng laban sa akin? Asawa, ang galing mo talaga. Tumawa ka. Kapag na-expose ang Huemi Real Estate na nagkaproblema, hindi ka na talaga mapapangiti. Hoy, may isang proyekto ngayon. Kung mag-invest ka ng 10 milyon, kikita ka ng 10 beses. Ay naku, Kuya Wang, totoo ba ang sinasabi mo? Basta't mag-invest ka ng 10 milyon, maaaring kumita ng higit sa 10 beses. Ay naku, wag mo akong iiwan. Wang Ji, wag kang mag-alala. Mabilis akong makakakuha ng pera, at ipapadala ko ito sa iyo. Wang Ji, sa mga susunod, sana iisama mo ako sa mga ganitong pagkakataon ng pagyaman. Nagsalita ako sa ilang platform tungkol sa contact details ni Bai Mengxi. Hindi ko inasahan na agad siyang mahulog. Anong nangyari, mahal? Masyadong mabagal ang kumita sa pamamagitan ng mga magulang. Naisip ko ang isang napakagandang paraan na kumikita ng malaki. Tara, pumunta ka na sa akin para kunin ang pera. Anak, pakiusap, hayaan mo na ako. Hindi ko na talaga kaya. Inay, sinasabi ko na nga ng malinaw. Kailangan mo lang tiisin ng kaunti. Kapag nakapag-ipon na ang anak, hindi na kayo kailangang magtiis pa ng sakit o pagtitiis. Bakit hindi mo maintindihan? Tatay, tingnan mo, matagal na si Sisi naglalaro. Hurry up at tulungan mo na siya. Hindi ako angkop dito. Tatay, kung hindi manggagaling ang pera sa nanay, ibig sabihin manggagaling lang ito sa'yo. Matandang tao. Palitan mo akong masaktan ng kaunti. Kaunti lang. Kung hindi, talagang mamamatay na ako. Sasaktan ko. Sasaktan ko. Matandang tao. Asawa ko. Magtiis ka pa ng kaunti. Kapag nagkaroon na ng pera ang anak natin, hindi na natin mararanasan ang ganitong sakit. Saktan kita. Kamatay mali siyang si Bai Mengxi. Kung hindi siya, paano ko pa kaya nawala si Zhu Zhengs? Itong punong nagbibigay ng yaman. Gusto kong makita kung saan siya kumukuha ng ganitong kalaking pera. Masyado kang mabagal kumita. Lumayo ka, ako na ang gagawa. Si Zhang Milan ay napatay. Imposible yan. Ang nanay ay palaging malakas at masigla. Paano siya mamamatay ng ganun kadali? Nanay, magising ka. Anong gastos? Baka sinaktan siya. Dahil ganun makakakuha sila ng pera. Sobrang hindi ka pani-paniwala nito. Yung ginto at pilak kanina. Ganito pala. Kailangan kong itala ang lahat ng ito. Kung ganun, hindi makakaligtas si Bai Mengxi. Sino? Bitawan mo ako. Liman Man. Ikaw na naman. Nasa puti ka na nga, sinasapakan mo pa ako. At ngayon, nanliligaw ka pa ng sekreto ko. Sasaktan ka. Sisi, baka hindi ito maganda. Tumahimik ka. Kanina, sa ginawa na pagpatay sa nanay. Kasama ka rin. Kung sakaling lumabas ang balitang ito ngayon, walang sinuman sa atin ang makakatakas. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Mas mabuti pa ang huwag nang gumawa. Huwag nang magpatuloy. Tatay, kumuha ka ng kutsilyo. Tatay, ako lang ang nag-iisa mong anak na babae. Hindi mo ba gustong makita akong barilin? Bilisan mo. Mahal na mahal. Bilisan mo. Sayang naman. Kung sana may sistema rin si Liman Man. Kung patuloy tayong ganyan, hindi natin alam kung magkano ang makukuha natin. Mengxi,
Bakit ang takot-takot mo na ngayon? Ako ba'y nakakatakot? Ang walang pera ang pinaka nakakatakot. Sinasabi ko sa inyo. Kung kayo ngayon, sino ang may lakas na ibulgar ito? Kahit mamatay ako. Isama ko kayo sa aking paglibing. Huwag kang mag-alala, mahal. Sobrang mahal kita. Tiyak na hindi mo ito ipagsasabi. Nakapaglinis na sa loob. Tatay. Ikaw na lang ang natitirang pamilya ko sa mundong ito. Walang iba. Sana hindi mo ako bigin. Siya pa rin ang iyong ina. Ilibing muna siya bago tayo mag-usap. Ikaw, matandang walang kamatayan. Ililibing ang nanay. Kapag nailibing na, paano kung malaman ng iba? Ano ang mangyayari sa mga sugat niya? Gusto mo bang ipasok ako sa kulungan? Sa kabila ng lahat, nakatulog kami sa iisang kama ng maraming taon. Asawa, sa tingin ko, hindi talaga alintana ni Papa ikaw. Kung sakaling hindi niya sinasadyang, masabi ang tungkol dito. Anong gagawin natin? Pagdating ng panahon, hindi ka lang makakaharap sa kulungan. May iba pang, paratang ng pagpatay sa ina. Siya. Naglalakas ka ng loob na ilabas ang bagay na ito. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Ay naku. Kapatid Wang, magpakakalmado ka. Nakuha ko na ang pera. Mabilis lang, mabilis lang. Makalipas ang kaunti, makakarating na ito sa iyong account. Ay naku. Huwag mo akong kalimutan ha. Lindsay. Dalhin mo si Dad sa basement. Sige, mahal. Kahit na may kulang pa sa 10 milyon. Pero, hindi ba nandyan pa si Dad? Mengsi, tatay mo ako. Hindi mo ako dapat ganyanin. Hindi mo ako dapat ganyanin ah. Tatay, magtiwala ka lang. Ako ang iyong tunay na anak na babae. Sige, mahal na asawa. Beijing Wen, Beijing Wen. Noong nakaraan, nang makipaglaban ka sa akin dahil sa pera, hindi mo inakalang sa buhay na ito. Ikaw mismo ang magbabayad ng sariling kabutihan. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw. Na-detect ang sugat ng host. Antas 5. Gantimpala ng 1 kilo ng ginto. Nabigay na, nabigay na. Totoo, nabigay na. Sandali lang. Ipapadala ko na ang pera kay Kuya Wang. Agad-agad. Makaka-breakthrough na ako sa antas ng lipunan. Maging isang tao na mas mataas. Bei Mengsi. Ganito lang ang tingin ko sa'yo. Unti-unting papasok sa bitag ng kasakiman. Lindsay. Kakatapos ko lang patayin ang nanay ko at si Limanman. Hindi ka ba natatakot? Asawa, anong sinasabi mo? Paano ako matatakot? Kung may dapat sisihin, sisiin mo ang mundong ito na ginawa tayong mahirap. Gusto mo lang namang makatawid sa ibang antas. Mamuhay ng mas mabuti. Makikita ka ng nanay sa langit. Tiyak na maunawaan ka niya. Tama. Bakit ang ibang tao ay ipinanganak na mayaman, samantalang ako ay ipinanganak na mahirap? Pero mabuti na lang. Hindi rin ako pinabayaan ng langit. Binilhan ako nitong sistema. Mabilis. Malalampasan ko na ang antas ng lipunan. Maging isang tao na mas mataas. Asawa, may punto ka. Sandali lang, kukunin ko ang mga pilak at ginto na ito. At papalitan ito ng pera. Dapat ay sapat na ito para sa 10 milyon. Ikaw, ipagpatuloy mo ang pag-atake sa matandang ito. Palitan mo pa ng mas maraming pera. Kung makatakas siya, magkakaroon ka ng problema. Okay, asawa. Ay, ayos mo. CJ. Bilisan mo. Doon. Lindsay, anong ginagawa mo? Gusto mo bang patayin ako? Hindi ka pa kakawalan ng anak kong babae. Alam mo ba, na siya ang iyong tunay na anak? Hayaan mo akong manatili, para ipagpatuloy ang pagkita ng pera. Impossible. Anong imposible? Ang iyong tunay na anak, kaya niyang gawin ang ganitong bagay kahit pumatay ng ina. Ano nang pinagkaiba mo kay Sang Milan? Hindi. Hindi ito mangyayari. Sinabi sa akin ni Sisi. Basta't makuha niya ang pamumuhunan na ito, hindi na ako magdurusa ng ganito. Tungkol sa kanyang ina. Maikli ang buhay ni Milan. Hindi niya kayang tiisin ang ganitong pagkakataon. Si Sisi ay anak ko. Hindi siya ganyan sa akin. Bakit ka tumatawa? Tinutokso kita dahil sa iyong kabataan. Matagal na kayong magkasama ng anak mo. Hindi mo pa ba alam ang tungkol sa kanya?
Anong klaseng tao siya? Dalawa ang namatay sa paligid niya. Magpapahalaga pa ba siya sa'yo? Pasensya na. Ako ang may kasalanan sa'yo. Hindi ko dapat nagkamali ka. Palagi kitang sinasaktan o minumura. Tatay, nasa ganitong sitwasyon na tayo. Anong silbi pa ng sinasabi mo? Lindsay. Tatay, pakiusap. Pakawalan mo na si tatay, okay ba? Tatay. Huwag mong kalimutan. Sa pamilya natin, si Mengsi ang may huling salita. Lindsay. Alam ko na mabait kang tao. Lahat ay nakikinig kay Sisi. Pero ayos lang. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ano man ang gusto mo, susundin kita. Oh, basta't matapos ang gawain. Ibibigay ko sa'yo ang 10,000. 10,000. Hindi. 10,000. Ibibigay ko sa'yo ang 100,000. Mula ngayon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Ayos ba? Walang sama ng loob. Gusto mo bang walang sama ng loob? Pero ayaw ko. Kung ako ang nakatali sa sistema ngayon, papalagpasin ba ako ng pamilya mo? Lindsay. Minsan lang akong naging masungit sa'yo. Paminsan-minsan, sinasaktan kita ng kaunti. Nakapagpaghiganti ka na ngayon. Palayain mo na ako. Nakatanggap lang ako ng ilang palo. Ikaw. Hindi ka na ba yung dating Lindsay? Yung dati na pinabayaan yung saktan, at pinagtitripan nyo. Hindi na. Lindsay. Pinalaya mo si Dad. Hindi na siya mang-aapi sa'yo. Sa tingin mo, mayroon ka pang hinaharap. Ako, si Lindsay, ay nangako na noon pa man. Gagawin kong magbayad ang pamilya Bai sa kanilang mga kasalanan. Noon, napakatalino mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan. Akala mo ba talaga may mga tanga sa mundo? Na nagtatrabaho ng walang reklamo para sa pamilya ni Bai? Sa huli, nagdusa hanggang sa mamatay. Ikaw, maliit na mahal. Totoo ngang matapang ka. Matagal lang nagtitiis ng kahihiyan. Para lang makuha ang sandaling ito. Hindi ko na maintindihan. Anong malaking galit ang mayroon ako sa'yo? Bakit mo ako ginaganito? Kailangan pa ba nating magkaugat ng matinding galit? Si Zhang Milan ay sakim na sakim. Isang maliit na tao na makapangyarihan. Si Bai Mengxi, sobrang sakim na kumukonsumo sa puso. Hinawakan ng sariling kamay para patayin ang ina. Mapanlin lang at tuso. Nagtutulungan sa masama. Kayong pamilya ay mga cute na bata. Kailangan pa ba ng dahilan? Sa panaginip ko, gusto kong sirain ang pamilya ni Bai. Gumuho ang pamilya at nawala ang mga tao. Hindi pa ba ako titigil sa'yo? Nakita na ang sugat ng host. Antas na antas 2. Gantimpala na 2,000 yuan. Itong maliit na cute. Ganap na nagbago. Pagbalik ng anak ko, sasabihin ko talaga sa kanya. Na, kahit ano paman ang anak mo, ngayon ang tanging nakikita niya ay pera. At ikaw, ang nag-iisang makapagbibigay sa kanya ng pera. Kahit na magduda siya sa akin, hindi niya ito ipapakita sa mukha. Isa kang baliw. Isa kang demonyo. Baliw na demonyo. Kung ikukumpara sa mga ginawa ninyo, ako'y napaka-ordinaryo pa rin. Kailangan ko ng libu-libong beses na ibalik sa inyo. Bumalik na ang anak kong babae. Hindi kita patatawarin. Hindi ba't ang dami mong sinabi? Kung may lakas ka, patayin mo ako ngayon. Naniniwala akong wala kang lakas ng loob. Napatayin ka. Nangangarap ka lang. Masyado kang nag-iisip ng madali. Gagawin kong, hindi ka makapagpatuloy sa buhay at hindi ka makamatay. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay ng palihim. Tungkol sa pagpatay ni Bai Mengxi kay Liman Man. May video ako buong panahon. Ito ay ebidensya ng pagpatay. Inaasahan mo pa siyang makabawi. Ikaw, isa kang maliit na tao. Hindi ko inaasahan. Nag-umpisa ka ng mangolekta ng ebidensya ng maaga. Matagal ka nang nagkukunwari, hindi ka ba napapagod? Maliit na tao. Sinasabi ko pa rin ang parehong bagay. Malayo pa rin ako kumpara sa inyo. Huwag mo nang alalahanin ang anak mong babae. Isipin mo na lang ang sarili mo. Ano ang balak mong gawin? 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 Narinig mo na ba ang sakit ng pagkakabit ng 10 daliri? Sa tingin ko, medyo alam mo na rin. Pero hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa iyo. Huwag naman.
Talo na naman, talo na naman. Kulang na lang ng isang puntos. Kailangan siya yung matandang walang silbi na yun. Sama ng pakiramdam. Gusto kong bayaran niya ng 10 beses. Basta makabawi ako sa susunod. Kikita ako ng sobra-sobra mula sa kanya. Nakita na ang sugat ng host. Antas 7. Gantimpala 3 kilo ng ginto. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo. Hindi ba't ito ang paborito mong ginto? Bakit ngayon? Hindi ka naman lang titingin kahit isang beses. Ikaw ang baliw na ito. Ninakaw mo kami ng ganito katagal. Alam ng anak ko. Hindi ka na makakalagpas. Kung makita ko siya, ipapahayag ko sa kanya lahat ng ginawa ninyo. Lahat ng ginawa ninyo. Sige na. Hindi na ako yung dati. Na basta-basta ninyo magamit. At matakot pa kay Bai Mengsi. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Nakatira sa sakit. Dahan-dahang namamatay. Mayroon pa. Palaging sinasabi na anak na babae. Nakalimutan mo na. Sino ang nagkulong sa'yo dito? Sa mata ng anak mong babae, bukod sa pera. Wala nang iba pang nakikita sa iyo bilang ama. Dahil kaya niyang patayin si Zhang Milan ng kanyang sariling kamay. Ano ka na lang? Bakit ang ingay dito? Baka gusto ng tatay ko na tumakas. Siya lang. Laging nalululong sa sugal. Bilang karagdagan. Kahit ang pinaka-basic na asal at kahihiyan ay wala siyang alam. Ganyan pa lang siya, gusto pang pumasok sa gobyerno. Kahit anong kaso, sapat na para makulong siya ng 10 taon o higit pa. Dagdag pa, ang pagpatay ay talagang parusang kamatayan. Baka kayo na lang ang naniniwala sa kanya. Na balang araw ay makakapaglingkod siya sa gobyerno. Maging matagumpay siya. Ikaw, baliw. Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Tumahimik ka nga. Anong balak mo? Lindsay, anong ginagawa niyo? Ang ingay niyo. Para bang ayaw niyong marinig ng iba. Swerte. Ang dami palang ginto. Siguradong makakabawi na tayo ngayon. Si Lindsay, ito. Anong nangyayari? Pasensya na, kasalanan ko lahat ito, ako. Bakit? Siya ay tatay ko, at siya rin ang nag-iisang may sistema ngayon, na may hawak nito. Gusto mo bang patayin siya? Wala akong magagawa, Sisi. Ang tatay ay patuloy na sumisigaw. Natatakot akong marinig ito ng iba. Sa katunayan, nagkaroon na tayo ng isang aksidente. At sinabi pa ng tatay, na pagkatapos niyang umalis, tiyak na tatawag siya sa pulis. Ayok na sanang mapagbintangan dahil sa'yo. Papa, bakit? Sisi, magpakaayos ka muna. Mag-alala ka, nandito ako. Siguradong hindi ko papalampasin na makatakas si Papa. Siyempre, kung makakatakas siya, hindi mo na magagawa ito. Na mamuhay ng ganitong maginhawa. Kung ganun, Tay, huwag mo nang sisihin ang anak na babae. Anong silbi ng pagtingin lang? Si Lindsay ay may oras din ng pagtulog. Kailangan ko lang putulin ang iyong mga binti, para masiguro ang lahat. Lindsay, may itinatago ka bang bagay sa akin? Bakit palaging nakatingin sa iyo ang tatay ko? Hindi naman, Sisi. Sobrang mahal kita. Bakit kita itatago at lolokohin? Baka nga si Dad. Galit pa rin siya sa akin, siguro. Tama nga. Bakit di ka pa kumilos? Anong hinihintay mo? Hindi ba? Gusto mong ako, isang babae, ang kumilos? Sige na. Sige, pupunta ako para putulin ang kanyang mga binti. Sandali lang. Sa tingin ko, may problema pa rin. Tatanungin kita ulit sa huli. May itinatago ka ba sa akin? Mas mabuti pang sabihin mo na ito agad. Kung hindi,
wala ka ng ibang daan kundi ang mamatay. Sa ugali ng tatay ko. Kung may kailangan siya sa'yo, tiyak na marami siyang ibibigay na kabutihan. Hindi ka ba naaaki? Hindi ba't? Parang nag-aaktong nagdurusa kayo para sa akin. Paano naman iyon? Sisi, para sa iyo, kaya kong makipaghiwalay sa pamilya. Para sa akin. Sa mundong ito, walang anumang bagay na maihahambing sa iyo. Basta't makasama lang kita. Kahit gaano pa karaming kayamanan, wala akong pakialam. Huwag kang maniwala, hanapin mo ako. CJ, tungkol sa bagay na ito. Noong nakaraang buhay ko, mas mababa pa ako sa baboy at aso. Sisi, nakikita kitang isang mabuting bata. Tungkol sa dowry, pwede pa ba nating pag-usapan ulit? Walang duda, ang 888,000 ay sobra na. Dalawang cute na bata. Sa mga kondisyon ko, sobra pa ba ang 888,000? Hindi nyo ibinibigay. Maraming gustong magbigay. Paano mo naman nasasabi yan, anak? Matandang tao. Ano nang masama sa paraan ng pagsasalita ko? Sa halip na turuan ako dito, mas mabuti pang pag-isipan ninyo. Kung talagang nagtrabaho kayo ng mabuti sa mga nakaraang taon, walang makuhang 888,000 at may mukha pang magturo sa akin. Magsimula ka ng mamatay. Lindsay, ito ang girlfriend na hinanap mo. Anak, anong nangyari? May mali ba sa sinasabi ni Sisi? Kasalanan niyo lahat ito, hindi kayo magaling. Walang pera. Xiaozi. Paano ka naging ganito? Binenta mo ang bahay. Saan kami titira ng tatay mo? Anong pakialam ko kung saan kayo nakatira? Walang problema, mag-aasawa na lang ako. Sisi, alis na tayo. Pasensya na, Mom at Dad. Alam ng anak na nagkamali siya. Ayos. Naniniwala ako sa'yo. Kumilos ka na. Nakita na nasugatan ang host. Pangkalahatang pagtatasa ay ika-9 na antas. Gantimpala, 1 bilyong pisong bank card. Bilyon. Napakalaki ng gantimpala sa ika-9 na antas. Kung magpasya si Bai Mengsi na patawarin, ano ang mangyayari kay Bai Jingwen? Paano ko kaya ito gagastusin? Tatay. Talagang ikaw ang aking swerte. Mas mahusay ka pa kaysa sa nanay ko. Nakapagpalit ka talaga ng bilyong halaga sa bank card. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, tiyak na magiging mabuti ako sa iyo. Ano man ang mga nais mo, sabihin mo lang sa akin. Tapos na. Mukhang, hindi na balak ni Bai Mengsi. Ipagpatuloy ang pagkuha ng pera mula sa sistema. Yung sinabi ko kanina, ay malamang na ibulgar ni Bai Jingwen. Tay, may gusto ka bang sabihin? Bakit mo siya tinitingnan ng matagal, Lindsay? Kukuha lang ako ng papel at panulat para sa iyo. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ano bang nangyayari sa iyo ngayon? May problema ka ba talaga? Ninanakaw mo ba ako? Tatay, pupunta na ako para kunin ang papel at lapis para sa iyo. Maghintay ka lang, Bai Mengsi. Kahit na talagang lumapit pa siya. Ngayon gusto kong makita, gaano siya kalakas. Ngayon, may-ari na ako ng bilyong yaman. Lindsay, linisin mo ang dugo sa mukha mo. Hindi ko akalain na sa ganitong liblib na lugar ay may ganitong kagandang babae. Ngunit hindi ko alam kung kailan mo balak magbayad ng utang. May pera ako ngayon. 1 bilyon lang ito. Madali lang itong mabayaran. 1 bilyon. Pasensya na. Ang utang mo sa akin ngayon ay 100 bilyon. Ano? Kagabi, hiniram ko na kayo, di ba? 1 bilyong piso ang inutang ko. Ilang araw lang, naging bilyon na ang utang. Tingnan mo ang nakasulat sa kontrata. Malinaw na nakasulat dito sa itim na tinta. Araw-araw, 100 beses na interes. Utang mo sa akin ngayon ay 100 bilyon. Ito ay labag sa batas. Hindi ko ito maamin. Kung labag sa batas o hindi, hindi ko alam. Ngunit ito ay nakasulat sa puti at itim, kailangan mong aminin. Ano ang balak nyo? Ito ay labag sa batas. Kung ayaw mo nang magbayad, okay lang. Basta't samahan mo nang mabuti si kuya. Tapos lumabas ka para kumita at unti-unting magbayad. Okay ba yun? Hey, sasabihin ko sa inyo. Kung hindi kayo aalis, ipapasa ko na ito sa mga otoridad. Tatawag ako ng pulis. Tawagan mo. Mukhang mabilis ang mga tao mula sa istasyon ng pulis. O mas mabilis ang aking kutsilyo. Kung may problema, ako ang harapin ninyo. Huwag niyong pahirapan ang asawa ko. Talaga namang tapat na tapat ka. Sa katawan mong ito. Ilang saksak ang kaya mong tiisin, dahil sa iyong matinding pagmamahal.
Hayaan ko munang harapin kayo ng mga kapatid ko. Pagkatapos ay dadalhin ko na ang asawa mo. Kailangan mong sumama sa akin ngayon ang asawa mo. Sadyang matagal na ang plano mong paghihiganti. Ngayon ba talaga mamamatay ang lahat? Ako pa. Umalis ka na. Kunin mo. Talagang may bilyon. Talagang kawili-wili. Sabi ko, kayo bang mga mayayaman, gusto ba talagang magpanggap na mahihirap? Mga kapatid, umalis na. Sisi, buti na lang nandito ka. Sana hindi ka naging ganito, cute ka. Nawalan ako ng higit sa 100 bilyon. Kung kaya mo silang talunin, kailangan ko bang ibalik ang pera? Bakit hindi ka pa nagmamadaling hanapin ang tatay ko para sa pera? Talagang mga dumating na tao sila sa tamang oras. Maaari na namang ipagpatuloy ang plano. Tama na, huwag ka nang mag-ingay, nakakainis. Isang cute na bata. Isang malas, matandang tao. Ano bang kasalanan ko sa nakaraang buhay ko? Ano bang ginawa ko? Kaya nga nakilala ko kayo dalawa. Itong dalawang inutil na to. Siguro ikaw talaga, matanda ka na. Palagi mong binabato sa akin ang sumpa. Kaya nalugi ako ng sobra. Ngayon, ayan. Yung bilyong pera na meron kanina, biglang naubos na. Lindsay, magmadali ka na. Sisi, pero wala nang maayos na parte sa katawan ni Dad. Wala nang magandang lugar dito. Kung patuloy pa ito, baka mawalan na siya ng buhay. Pag dumating ang oras. Sayang lang ang isang sistema na mawawala. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Sinasabi ko sa'yo, kumilos ka na. Matandang tao. Hindi ka ba makakapagpalit ng bilyong halaga sa bank card? Ano ito? Ibigay mo sa akin ang bank card. Tay. Tay. Huwag na kayong sumigaw. Huwag na kayong sumigaw, ha? Tayo. Magtiis muna tayo. Sa hinaharap, darating na ang magagandang araw natin. Ito na ang huling pagkakataon. Kailangan mo na lang palitan ng 100 bilyong pisong bank card. Ako ang mag-aasikaso sa inyo. 10 magagandang yaya. Na mag-aalaga sa inyo. Na mag-aalaga sa inyo. Sa pagkakataong ito, kailangan na ng aking anak na gumawa ng sarili niyang paraan. Sisi, magmadali na tayong magpalit ng pera. Kapag napalitan na ang pera, hindi pa huli para pakinggan ang hiling ng tatay. Tumahimik ka. Paulit-ulit mong hinaharangan ang tatay sa pagsasalita. Mukhang may tinatago kang masamang bagay. Walang masamang bagay na tinatago. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kung alam ko lang ito noon, dapat sana ay direkta ko ng pinutol ang kanyang mga tendon. Matagal na akong nagplano. Hindi ba't masyado namang mura para sa kanila? Mamatay ng walang sakit. Para sa ikabubuti ko. Sinasabi mo palagi na para sa ikabubuti ko. Pinipigilan mo ang tatay ko magsalita. Sigurado akong may problema ka. At ikaw, Beijing Wen. Sasabihin ko sa'yo. Mas mabuting totoo ka talaga. May sasabihin ka sa akin. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Ikaw, matandang patay na. Sasabihin ko sa'yo. Kung hindi dahil may silbi ka pa. Matagal na kitang pinatay. Pinatawa kita. Ikaw, matandang walang kamatayan. Sawa na sa buhay. Nasa bingit na ng kamatayan. Nandito ka pa't nagkukunwari ng kung ano-ano. Tatay. 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 Lahat ng ito na ginawa ko ay para sa pamilyang ito. Alam mo namang ganito ka na. Bakit hindi ka pa rin tapat sa pagpalit ng ginto? Ah, sabihin mo nga. Alam mo namang pwede kang makaiwas sa sakit. Hindi na magtatagal, makakaranas ka na ng kasiyahan. Bakit mo pinili ang ganitong sitwasyon? May kabuluhan ba ito? Ah, hayop. Ako si Beijing Wen. Ang pangalan ko ay buong buhay. Sa huli, nabuhay pa rin ako ng ganitong isang hayop.
Nakakatawa talaga. Pero, ang lahat ng ito, ay sariling kasalanan din nila. Lindsay, bantayan mo ang malaking pintuan. Walang sinuman ang papasok. Lindsay, bilisan mo. Agad mong kunin ang pinakamagandang gamot. Kahit na anong mangyari, kunin mo ito. Itong matandang ito ay nakabitin ang buhay. Sa wakas, matatapos na ang lahat ng ito. Ang natitira, ay ipasa na natin sa pulis para ayusin. Mahal. Nasaan ang aking ₱1,000,000 gift card? Bakit puro mga nakasasamang ginto at pilak na naman? Ikaw na matandang ito. Ikaw na inutil na matandang ito. Mukhang kailangan kong dagdagan pa ang lakas. Hindi ako naniniwala. Hindi pa rin makuha ang 100 bilyong bank card. Papa, anong nangyari sa'yo? Dad, gising ka na, Dad. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Yung bank card ko na may bilyong yaman. Hindi ko pa na-claim. Dad, Dad. Lindsay. Parang patay na si Dad ko. Dali, kunin mo na ang gamot. Gising ka na, Dad. Lahat sila ay mga cute. Ang mapang-aping Lindsay. Sabi niya kunin ang gamot. Bakit hindi pa niya nadala? Kung hindi sana ang matandang ito, hindi sana siya namatay. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Kailangan mong maghintay na bumalik si Lindsay. Maghintay kang bumalik si Lindsay. Kulang na lang isang putok. Kulang na lang isang putok. Matatapos na sana. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Gusto ko ng pera, gusto ko ng pera. Na-detect ng sistema na pumanaw na ang host. 7 antas ng gantimpala sa buhay, 10 beses. 10 antas ng gantimpala, 1 beses. Nakaabot sa pamantayan ng misyon. Espesyal na aktibasyon ng proyekto sa ika-10 antas. Ilunsad ang espesyal na mode. Magsalita ka na. Ano ang gantimpala sa ika-10 antas? Ano naman ang espesyal na mode? Panimula sa espesyal na mode, maaaring magtalaga ang sistema ng isang subsistema na nakatali sa bagong host. Hindi na kailangang masaktan ang bagong host. Ang gantimpala sa ika-10 antas ay 100 milyong ari-arian bawat segundo. Hindi ako pababayaan ng langit. Bilisan mo, bilisan mo. Bilisan mo, i-link mo na ang subsystem ko. Bilisan mo na. Paalala lang kahit hindi masaktan ang host, makakakuha ka pa rin ng gantimpala. Pero kailangang isakripisyo ang buhay. Sa palitan, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Bilisan mo na, bigyan mo ako ng pera, kailangan ko ng pera. Maraming taon pa ng buhay. Wala namang silbi. Walang pera. Paano ako mabubuhay sa mundong ito? Binabati kita, host. Matagumpay na na-link ang subsystem. Nagsimula na ang pagbibigay ng gantimpala. Lumipas na ang araw na ito. Ako ang pinakamayamang tao sa buong bansa. Hindi ang pinakamayamang sa buong mundo. Walang makakatalo sa aking yaman. Sa wakas, ito, ang sistemang ito, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit bigla akong tumanda ng ganito? Espesyal na paalala haba ng buhay ng host. Ang palitan ng pera ay 1 sa 1 0, at bawat segundo ay 10 bilyong yuan. Kinukuha nito ang 1 taon ng buhay ng host. Ano ka? Bakit hindi mo sinabi agad? Kung alam ko lang sana ng mas maaga, dapat ay pinabayaan ko si Lindsay na palitan ako. Sinasadya niyo bang saktan ako?
Hindi, ayaw kong tanggapin ito. Marami akong pera na hindi ko pa nasisiyahan. Kaibigan, nandyan ang mamamatay tao. Bilisan niyo at hulihin siya. CJ. Paano ito posible?